Nagsimula ang kwento habang ang isang masipag na nagngangalang Nur ay gumagawa ng ilang trabaho sa paligid ng bayan. Siya ay lubos na iginagalang ng lahat para sa kanyang etika sa trabaho, at siya ay gumagawa ng disenteng pamumuhay. Isang araw, nang binayaran, narinig ni Nur ang isang babae na humihingi ng tulong, at nagmamadali siyang pumasok sa isang kuweba upang malaman na siya ay inaatake ng isang mabangis na hayop. Ang pagbabalik-tanaw sa 15 taon na ang nakalipas, ay nagpapakita ng isang batang Nur na gumagawa ng gamot para sa kanyang may sakit na ina. Ang masipag na si Nur ay naghahanda sa pagdadala ng mga kambing, kaya pinaalalahanan siya ng kanyang ina na huwag lumampas sa isang bato. Malinaw na may matinding sakit ang kanyang ina, kaya plano ni Nur na ipagtimpla siya ng tsaa, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Humihingi siya ng paumanhin dahil wala siyang magawa para sa kanya, at sinabi niya kay Nur na mamuhay ng gusto niya. Nang gabing iyon, naghahanda si Nur ng hapunan, ngunit natakot siya nang malaman niyang nasawi ang kanyang ina. Inilibing ni Nur ang kanyang ina sa susunod na araw, at nagsimulang matuto kung paano mamuhay ng mag-isa. Ang buhay ni Nur ay puno ng responsibilidad, ngunit wala siyang kasama. Isang gabi, nakahanap si Nur ng libro, at nag-trigger ito ng alaala noong binasa ito noon ng kanyang ama sa kanya. Ang kwentong ito sa partikular ay tungkol sa isang adventurer na pumaslang ng dragon kasama ang kanyang mga kaibigan. Natutunan niya ang mga magic spells mula sa isang mangkukulam, at sinira ang isang sumpa na inilagay sa isang kagubatan. Ang grupo ng adventurer ay lubos na iginagalang dahil palagi nilang itinataas ang kanilang mga espada, at sinasaktan ang kasamaan para sa kapakanan ng kanilang mga kaibigan. Hanga parent si Nur sa adventurer na ito, at naaalala niya kung paano sinabi sa kanya ng kanyang ina na mamuhay sa buhay na gusto niyang mabuhay. Isang araw, nagpasya si Nur na umalis sa bayan sa unang pagkakataon, at ipinahayag niya na siya ay magiging isang adventurer. Nagpaalam si Nur sa kanyang nasawi na mga magulang at lumabas sa harang na nagpo-protekta sa kanyang tahanan. Pagkatapos ng mga araw ng paglalakbay, si Nur ay namangha sa tanawin ng napakalaking kabisera ng hari. Pinasok niya ito sa unang pagkakataon at namangha sa lahat ng tao doon. Siya ay lalo na namangha sa isang lalaki na mukhang isang adventurer, at sa kalaunan ay nakarating siya sa kanyang destinasyon. Ang Adventurers Guild ang sinabi sa kanya ng mga guard sa front gate, ngunit sinabihan siya ng clerk na umalis dahil hindi ito lugar para sa mga bata. Sinabi niya kay Nur na bumalik sa kanyang mga magulang, ngunit ibinunyag ni Nur na pareho silang nasawi. Medyo naawa ang clerk sa kanya, at ipinaliwanag niya na ang mga gustong magparehistro sa Adventurers Guild ng Royal Capital ay dapat munang mag-aral sa mga Royal Training School. Iminumungkahi niya na kung gusto talaga ni Nur na maging isang adventurer, dapat muna siyang kumuha ng ilang mga kasanayan. Narinig ni Nur na ang ibig sabihin nito ay ang mga bagay tulad ng mahika at sining ng espada, kaya nasasabik siyang pumasok sa paaralan. Ang mga bayani sa mga storybook ay sapat na malakas upang talunin ang mga dragon na kasing laki ng mga bundok sa isang atake lang, kaya't sabik si Nur na matutunan kung paano maging isang bayani. Pumasok si Nur sa paaralan ng mga bayani, ngunit maaari lamang niyang panoorin ang kanyang mga kaklase na nagsisimulang i-unlock ang kanilang mga mahiwagang kapangyarihan. Ang instruktor ni Nur sa kalaunan ay napapagod sa paghihintay kay Nur na i-unlock ang kanyang mga kapangyarihan, at sinabi sa kanya na ang patuloy na pagsubok ay magiging isang pag-aaksaya lamang ng kanyang oras. Ang tanging bagay na natutunan ni Nur ay ang pag-iwas upang maiwasan ang isang pag-atake. Iniisip ng instruktor na dapat pumili si Nur ng ibang landas, at iminumungkahi niya na subukan niya ang ibang paaralan ng pagsasanay. Sumunod si Nur at dumarating sa isang paaralan para sa mga mandirigma. Itataya ng mga mandirigma ang kanilang buhay bilang mga kalasag para sa kanilang mga kaibigan, kaya nakahanap si Nur ng ilang optimismo dahil iyon ay medyo malapit sa pagiging isang adventurer. Ang pagsasanay sa mandirigma ay hindi kapani-paniwalang nakakapagod, ngunit kahit na pagkatapos ng ilang buwan ng pagsasanay, ang mga pisikal na kakayahan ni Nur ay bahagyang bumuti. Nagbabala ang instruktor na mawawalan siya ng buhay kung patuloy niyang ipagpipilitan ang sarili, kaya sinabihan si Nur na subukan ang pagsasanay sa hunter. Sa kasamaang palad, sinabi kay Nur na siya ay hindi marunong gumamit ng mga armas, kaya sinubukan niya ang thief training. Hindi rin siya angkop para doon, kaya sinubukan niya ang magic training. Si Nur ay maaari lamang gumawa ng pinakamaliit na apoy kahit na pagkatapos ng mga buwan ng pagsasanay, at nabigla si Gandalf dahil bihirang makakita ng mga taong walang kakayahang gumamit ng mahika gaya ni Nur.
Ang huling pagtatangka ni Noor ay ang maging isang kleriko, ngunit halos hindi niya mapagaling ang mga gasgas pagkatapos ng mga buwan. Nagulat ang clerk nang marinig na hindi matutunan ni Noor ang isang kapaki-pakinabang na kasanayan pagkatapos na gumugol ng 3 buwang pagsasanay sa bawat paaralan, at sa kasamaang palad ay sinabi niya kay Noor na hindi siya maaaring magparehistro bilang isang adventurer. Napagtanto ng pananghinaan ng loob na si Noor na hindi siya prodigy at bumalik sa bahay. Mas sigurado siya kaysa dati na wala siyang talent. Gayunpaman, hindi nito pinipigilan ang masiglang si Noor, at ipinahayag niya na kailangan lang niyang magsanay ng mas mahirap. Gumagawa si Noor ng sarili niyang espada at inaalala ang sinabi sa kanya ng kanyang tagapagturo ng espada. Sinabi niya na kung paulit-ulit na nagsasanay si Noor ng isang kasanayan, maaaring makabisado niya ang isang bagong kasanayan. Peryang ang tanging tunay na kasanayang nakuha niya mula sa pagsasanay, kaya nagpasya siyang sanayin ito sa umaga, tanghali, at gabi hanggat kaya niya. Lumipas ang 1 taon, at nadagdagan ni Noor ang kanyang kasanayan sa Perry ng labis na kaya niyang iwasan ang 10 espada ng madali sa isang hininga. Wala pa siyang bagong kakayahan, ngunit ang kanyang Perry ay bumuti ng husto. Makalipas ang 3 taon, naaatake na ni Noor ang 100 espada sa isang hininga. Gayunpaman, wala pa rin siyang bagong kakayahan, kaya natukoy ni Noor na wala siyang pagkakataong maging isang adventurer. Nagpatuloy si Noor sa pagsasanay bagaman, sa kalaunan ay sinisira ang kanyang espada at nakakita ng liwanag sa kanyang kamay. Si Noor ay kapani-paniwalang determinado at nagpasya na kailangan niyang magsanay ng mas mahirap. Pagkalipas ng 10 taon, iniisip ni Noor kung paano siya nagsanay araw-araw ng walang kabiguan, at maaari na siyang maghagis ng 1,000 espadang kahoy. Sa kasamaang palad, hindi pa rin siya nakakamit ng anumang mga bagong kasanayan. Nagpasya si Noor na subukan at maging isang adventurer sa huling pagkakataon, at nagtungo pabalik sa kabisera. Sa guild, nakita ng clerk na ang pinakamahinang kakayahan lamang ang alam niya. Iminungkahi niya na pumunta siya sa mga paaralan ng pagsasanay, ngunit ipinaliwanag ni Noor na nasubukan na niya ang lahat ng ito. Humingi ng paumanhin ang dalaga dahil hindi maaaring magparehistro si Noor, ngunit inaasahan ito ni Noor. Maya-maya lang ay nagpakita ang dating clerk, ngunit hindi niya nakikilala si Noor. Sa kalaunan ay naaalala niya siya, at natutuwa siyang marinig na nagsasanay si Noor ng mag-isa. Ipinaliwanag ni Noor na hindi ito naging maganda dahil na-improve lang niya ng kaunti ang kanyang parrying skill. Ipinaliwanag ng lalaki na ang mga adventurer ay nirarango mula E hanggang S na rango. Upang makilala bilang isang E-rank, ang isang tao ay dapat magkaroon ng higit sa isang kapaki-pakinabang na kasanayan. Ang malungkot na listahan ng mga kasanayan ni Noor ay hindi nagpapakita ng anumang kapaki-pakinabang, kaya ang mga pangarap ni Noor ay nadurog muli. Gayunpaman, sinabi ng dating clerk na mayroong higit sa isang paraan upang maging isang adventurer. Mayroong talagang mas mababa sa E-rank, at iyon ay F-rank. Hindi pa rin makapaniwala si Noor na maaari pa rin siyang maging adventurer sa ganitong paraan, ngunit may ilang kondisyon. Siya ay pinagbabawal na kumuha ng anumang mga quest na may kinalaman sa pagtapos ng mga buhay, or pakikipagsapalaran sa labas ng lungsod upang mang-alap ng mga bagay. Nangangahulugan ito na siya ay makakatanggap lamang ng mga gawain sa paligid ng lungsod. Walang nag-aabala sa pagiging isang adventurer sa ganitong paraan, ngunit ang clerk ay nabigla nang si Noor ay sabik na gustong gawin ito. Nagparehistro si Noor, kaya binigay sa kanya ng clerk ang kanyang F-rank adventurer license. Sa tingin ng clerk ay hindi ito isang malaking bagay, ngunit ito ay nakapagpapabago ng buhay para kay Noor, kaya nagpasalamat siya sa kanya. Nadagdagan ni Noor ang kanyang lakas ng kaunti, at nakakakuha ng karapatan sa paggawa ng mga gawain sa paligid ng bayan. Pinapabilis din niya ang paghuli ng pusa, at gumagamit siya ng heal para gamutin ang ilang gasgas na nakuha niya mula sa pusa. Ginagamit ni Noor ang kanyang maliit na apoy upang gumawa ng hapunan, at isang rock trick upang aliwin ang ilang mga bata. Sa wakas ay nakamit na ni Noor ang kanyang pangarap na maging isang adventurer na tumutulong sa mga tao, at natatakot siya na ang paghingi ng higit pa ay magiging labis. Bumalik tayo sa kasalukuyan, kung saan tumakbo si Noor sa kuweba at nakita ang mga taong inaatake ng isang halimaw. Nakakita lamang si Noor ng mga halimaw sa mga libro, at nabigla siya nang makita kung gaano ito kalaki. Sinisikap ng ilang gwardya na protektahan ang isang babae, at inatake ang kapitan. Pinuntahan siya ni Noor para suriin ngunit nalaman niyang wala na ang kapitan.
Mabangis na inaatake ng halimaw ang iba pang mga gwardya, at masasabi ni Noor na hindi sila makakaligtas. Makalipas ang ilang segundo, napatunayang tama ang takot ni Noor habang nilipol ng halimaw ang lahat ng mga gwardya. Ibinaling ng halimaw ang atensyon nito sa babae, ngunit gumamit si Noor ng pag-atake ng bato para makuha ang atensyon nito. Alam ni Noor kung ano ang dapat niyang gawin, kaya tumakbo siya para makakuha ng espasyo, at napagtanto niya kung gaano kabilis ang halimaw. Lumingon dito si Noor at gumamit ng parry, na nagpapalipad sa halimaw. Inaatake siya ng halimaw, kaya ginamit ni Noor ang kanyang kasanayan sa parry, ngunit alam niyang mawawalan siya ng buhay kapag nataman siya ng isang pag-atake. Ang plano ni Noor ay maghintay ng opening para maka-counterattack siya, pero natatandaan niyang hindi iyon uubra dahil wala siyang kahit anong attack skills. Nakikita ni Noor na hindi pa rin tumatakas ang dalaga, at tila naaakit ang halimaw sa kanyang singsing. Pinuntahan siya ng halimaw, ngunit ginamit ni Noor ang kanyang kakayahan sa feather step para mapabilis siya, at pinipigilan niya ang pag-atake nito. Nasira ang kanyang espada, ngunit idineklara ni Noor na kahit na hindi siya maaaring maging isang adventurer hero, gusto niyang maprotektahan man lang ang babaeng ito. Naaalala ni Noor kung paano sinabi ng kanyang ama na itinaas ng mga adventurer ang kanilang mga espada para saktan ang kasamaan para sa mahihina, at inihahanda niya ang kanyang sarili para sa pag-atake ng halimaw. Pagkatapos ay gumamit si Noor ng parry nang may perpektong timing para ihinto ang pag-atake ng halimaw, at agad na hiniwa ni Noor ang ulo ng halimaw. Napagtanto ni Noor na siya ay matatapos kung ang halimaw ay mas malaki, at alam na niya ngayon kung gaano hindi makatotohanan para sa kanya na maglakbay sa mundo, at pumunta sa mga pakikipagsapalaran sa kanyang kasalukuyang antas. Nagpapasalamat ang babae kay Noor sa pagliligtas sa kanyang buhay, at gusto niyang malaman ang pangalan nito. Simpleng sinabi ni Noor na hindi siya mahalaga at umalis. Noong gabing iyon, iniisip ni Noor kung paano naging problema sa kanya ang isang halimaw, na hindi man lang demonyo. Siya ay nanginginig ng hindi mapigilan at muli, napagpasyahan na dapat niyang ipagpatuloy ang pagsasanay ng mas mahirap. Ang pagbabalik tanaw sa kuweba ay nagpapakita ng resulta ng pakikipaglaban ni Noor sa halimaw. Humihingi ng paumanhin ng isang kabalyero dahil wala siya roon para protektahan ang dalaga, si Lina, ngunit sinabi ni Lina na ayos lang dahil walang saysay na magkaroon ng escort para sa mga pagsubok para sa karapatan sa trono. Ito ang desisyon ni Lina noong una, at humingi siya ng paumanhin sa kabalyero na nagngangalang Agnes dahil sa ginawa niyang pag-aalala. Nalaman ng kapatid ni Lina, si Rhino, ang tungkol sa nangyari, at iniisip niya kung may nagpatawag ng Minotaur sa lungsod. Ito ay isang demonyo na naninirahan sa abyss, ang pinakamalalim na patong ng piitan, kaya't kailangan ng isang tao na dalhin ito sa ibabaw. Si Darby, isang kabalyero, ay sumang-ayon sa kanya at ipinaliwanag na ang pinagmulan ay naisip na isang singsing na natagpuan sa bangkay ng isang mangangalakal sa pinangyarihan. Sinuri ng ilang matandang salamangkero ang singsing, at nalaman na mayroon itong napakataas na kalidad na bato na hindi makikita sa merkado. Ang crest na natitira sa bato ay nagpapahiwatig na ang singsing ay nagmula sa Magic Empire ng Darius. Hindi ito ang unang pagkakataon na magkaaway sila ng Darius. Sa pagkakataong ito, isang halimaw ang tinawag, at si Prinsesa Lina ay nakabound sa isang hadlang, kaya napagtanto nila na dapat silang mag-ingat. Hindi lamang nais ng Darius na alisin si Lina, ngunit hinahangad din ang pinakamahalagang mapagkukunan ng kaharian, ang mga relics ng piitan. Nagpasya si Rhino na baguhin ang mga paksa sa misteryosong lalaking nagligtas kay Lina. Sinasabi ng isang ulat na ang lalaki ay gumamit ng isang broadsword at natalo ang Minotaur sa loob lamang ng ilang segundo. Ang mga kabalyero ay sumunod sa kanya pagkatapos, ngunit ang ulat ay nagsasabi na siya ay nawala sa harap ng kanilang mga mata tulad ng isang ilusyon. Mukhang hindi kapanipaniwala ang lahat, kaya nagtataka si Rhino kung sino ang lalaking ito. Bumalik sa guild, nagulat ang dating clerk nang makitang buhay pa si Noor dahil narinig niyang may nagpakita na demonyo malapit sa pasukan ng piitan. Isa itong demonyo na hindi pa nila nakita noon, at hindi na nila mahanap si Noor pagkatapos. Iniisip ni Noor kung paano siya naging abala sa paglayo sa kakaibang grupo ng mga taong sumusunod sa kanya, ngunit sinabi lang niya sa clerk na siya ay pagod at umuwi. Ipinaliwanag ng clerk na maswerte talaga si Noor na hindi siya nakasalubong ng demonyo. Ang clerk ay dating nasa A-rank ngunit kahit na siya ay mawawalan ng buhay kapag nakasalubong niya ang halimaw.
Ipinapalagay ni Noor na ang clerk ay nagsasalita tungkol sa ibang halimaw kaysa sa kanyang nakalaban, dahil ang kanya ay talagang isang malaking halimaw na baka, hindi isang demonyo. Ipinaliwanag ng clerk na natalo ng isang misteryosong lalaki ang demonyo sa isang atake, at ang walang kaalam-alam na si Noor ay namangha na may mga natatanging tao na tulad niyan sa mundo. Binabayaran ng clerk si Noor para sa kanyang trabaho, ngunit nagtataka kung bakit hindi siya mas interesado sa pagkuha ng maayos na trabaho. Walang ideya si Noor kung ano ang sinasabi niya, kaya kailangang ipaliwanag muli ng clerk sa kanya na may paraan si Noor na maaaring kumita ng 30% na higit pa, nang hindi binabawasan ng clerk. Sa sandaling iyon, nag-ambala sila nang magpakita si Lina, at ang clerk ay nabigla nang makita siya. Natutuwa si Lina na natagpuan si Noor gamit ang kanyang kasanayan sa pagdetect ng malayuan, at humingi siya ng paumanhin sa paggawa nito ngunit ipinaliwanag niya na kailangan lang niyang makilala siya. Ipinapalagay ni Noor na mayroon siyang kasanayan sa pagnanakaw, ngunit ipinaliwanag ni Lina na ang kanyang focus ay magic at mayroon din siyang kaalaman sa lahat ng 6 na sistema ng kasanayan. Lahat ay nakatingin sa kanila, kaya gusto niyang magsalita sa labas. Ang clerk ay hindi mapalagay, gayunpaman, at nagtataka kung anong klaseng problema ang pinasok ni Noor. Ipinaliwanag ni Lina na mas makakabuti ang pakikipag-usap sa labas dahil mas kaunti ang mga tao doon, at walang makakarinig sa kanila kapag ginamit niya ang kanyang soundproofing at concealment spell. Iniisip ni Noor kung magandang ideya na sumama sa kanya, ngunit sinabi sa kanila ng clerk na kailangan niya. Sa labas, narinig ni Noor na hinahanap ng lahat ang misteryosong lalaki, ngunit nagsisimula silang magtaka kung siya ba talaga ay nag-e-exist. Nagtataka si Noor kung sino ang kanilang hinahanap, ngunit sinabihan siya ni Lina na huwag mag-alala dahil hindi sila madedetect. Ginawa ni Lina ang lahat ng ito upang pasalamatan siya sa pagliligtas sa kanyang buhay, at ipinaliwanag niya na talagang iniligtas niya ang buhay ng marami pang iba sa bansa. Itinuro ni Noor na si Lina ay medyo malakas sa kanyang sarili, at sa palagay niya ay pinakialaman lang niya ang kanyang laban. Hindi maisip ni Lina kung ano ang mangyayari sa kanya kung hindi dahil kay Noor, kaya nagpa siya si Noor na tanggapin ang kanyang pasasalamat. Gusto ni Lina na tumbasan siya ng kanyang pinakamalalim na pasasalamat, ngunit sinabi ng mapagpakumbabang Noor na hindi ito kailangan. Gusto pa nga ng kanyang ama na pasalamatan si Noor ng personal, ngunit sinabi rin ni Noor na hindi na iyon kailangan. Ipinaliwanag ni Lina na siya ay isang taong may mataas na katayuan, kaya dapat siyang magbigay ng isang bagay sa taong pinagkakautangan niya ng kanyang buhay. Siya ay nadidismaya, gayunpaman, kapag tinanggihan ni Noor ang lahat ng kanyang mga alok dahil wala siyang kailangan. Sa kalaunan ay nagsimula siyang umiyak at ipinahayag na obligado si Noor na tanggapin ang kanyang pasasalamat, kaya tumanggi siyang kumilos ng 1 pulgada hanggang sa gawin niya ito. Dahil dito, naaalala ni Noor ang determinasyon niya noong sinusubukan niyang magsanay sa mga paaralan, at sinabi niyang hindi rin siya aalis. Pumayag si Noor sa kanyang mga kahilingan dahil ang simpleng pakikipagkita sa kanyang ama ay mukhang hindi naman abala. Si Noor ay nagulat kapag naging maingat siya tungkol dito, at ipinaliwanag ni Lina na ayaw niyang makita sila ng mga tao. Para maiwasang mangyari iyon, gumagamit siya ng concealment detection, occlusion, at marami pang ibang kasanayan para itago sila. Nagulat si Noor na makita kung gaano kalaki ang kanyang bahay, ngunit sinabi ni Lina na ito ay medyo karaniwan para sa kanyang uri ng pamilya. Sa wakas ay binigay ni Noor ang kanyang pangalan at pagkatapos ay napagtanto na hindi pa siya formal na nagpapakilala sa kanyang sarili. Ang kanyang buong pangalan ay Limburg Clay, at siya ay tinatawag bilang Lina kapag siya ay nakikipagsapalaran. Hindi pa rin makapaniwala si Noor kung gaano kalaki ang kanyang bahay, kaya ipinapalagay niya na siya ay isang uri ng aristokrata. Tinanong ni Lina si Agnes kung nasaan ang kanyang ama, at ipinaliwanag ni Agnes na kausap niya si Rhino. Ipinaliwanag ni Lina na si Noor ang kanyang espesyal na bisita, at siya ang nagbuwis ng kanyang buhay upang iligtas ang kanya. Nagulat si Agnes sa narinig at nagpas siyang dalhin sila sa ama ni Lina. Ganap na nawala si Noor sa puntong ito dahil ipinapalagay niya na si Agnes ang kasambahay ng pamilya, bagaman sa palagay niya ay kakaiba ito dahil mahihirapan siyang maglinis at maglaba sa kanyang damit. Napakaseryoso ni Agnes, at masasabi ni Noor na tila naghihinala ito sa kanya. Sa kanilang paglalakbay, agresibong nagtataka ang isang lalaki kung sino si Noor, at napagtanto ni Noor na medyo mapanganib ang bahay na ito. Ang pangalan ng taong ito ay Gibo, at sinabi sa kanya ni Agnes na si Noor ang kanilang espesyal na panauhin.
Napagtanto ni Gibo na ito ang lalaking hinahanap ng lahat, ngunit hindi niya akalain na napaka-espesyal ni Noor. Sinabihan ni Agnes si Gibo na samahan sila at lihim na ibinunyag na siya ay may pag-aalinlangan kay Noor, kaya kung mas maraming escort ang mayroon sila, mas mabuti. Naging seryoso si Gibo at pumayag na sumama sa kanila. Sa malapit, ang hari ay nabalisa dahil hindi pinapansin ni Daryl ang kasunduan sa kapayapaan. Hiniling niya na ibigay nila ang lahat ng karapatan sa piitan, at inalok na ipahiram sa kanila ang kanyang kapangyarihang militar bilang kapalit. Alam ng hari na ito ay isang masamang pakikitungo na makakasira sa kanyang bansa, kaya tumanggi siya, ngunit sinabi sa kanya ni Daryl na pagsisisihan niya ang kanyang mga salita. Ipinaliwanag ni Rhino na hindi lang si Daryl ang banta na kinakaharap nila, at napagtanto ng hari na sa wakas ay oras na para sa isang bagay. Maya-maya lang, dumating si Lina kasama ang lahat. Napansin ni Noor na nakayuko ang iba, at naglakad na lang siya papunta sa ama ni Lina. Nakita ni Rhino na suot ni Lina ang balabal ng ermitanyo, at siya ay galit na galit dahil ibig sabihin ay lumabas ito. Ipinaliwanag ni Lina na kailangan niyang hanapin ang taong nagligtas sa kanyang buhay, at ipinakilala niya si Noor sa kanyang ama. Natutuwa ang ama ni Lina na dumating siya, at ipinaliwanag ni Noor na hindi siya isang aristocrat kaya hindi niya alam ang tamang etiketa sa mga sitwasyong ito. Mas gusto talaga ito ng ama ni Lina sa ganitong paraan dahil mas madali siyang kausap, at formal niyang pinasalamatan si Noor sa pagligtas sa kanyang anak. Tinatanggap ni Noor ang kanyang mga salita, dahil iyon lang ang pasasalamat na kailangan niya, at nakahinga siya ng maluwag na sa wakas ay tapos na ang lahat para makauwi na siya ngayon. Nais ng ama ni Lina na gantimpalaan siya ng maayos, gayunpaman, at nag-alok na bigyan siya ng pera at lupa. Gusto niyang malaman kung ano ang gusto ni Noor, pero sinasabi lang ni Noor na ayaw niya ng ganoon. Pagkatapos ay nag-aalok ang ama ni Lina ng mga kayamanan mula sa piitan. Ang kanilang bansa ay nagtataglay ng pinakamatandang piitan sa mundo, at ang mga kayamanan nito ay hindi kapani-paniwalang bihira. Ang lahat ng mga bagay na matatagpuan sa piitan ay nakaimbak sa isang treasure hall, at nag-aalok siya na hayaan si Noor na kunin ang kalahati ng mga bagay na nakatago doon. Nabigla si Rhino nang sabihin niya na ang kanyang ama ay masyadong mapagbigay, ngunit muling tumanggi si Noor. Hindi niya kailangan ng anumang bagay na magarbo, at ang kanilang mga magiliw na salita ay sapat na pasasalamat para sa kanya. Hindi alam ng ama ni Lina kung ano ang ibibigay sa isang lalaking ayaw ng pera, lupa, or kayamanan, ngunit gusto lang ni Noor na makaalis doon. Ginamit ng ama ni Lina ang kanyang pinakamatinding alok, at ipinakita kay Noor ang espadang itinatago niya sa likod ng kanyang trono. Nagtataka si Rhino kung ano ang iniisip ng kanyang ama, ngunit ipinaliwanag ng hari na ayos lang dahil ang espada ay naging isang palamuti lamang sa puntong ito. Ang pagbibigay nito kay Noor ay magiging mas mahusay kaysa sa hayaan lamang itong nakaimbak ng hindi ginagamit, at walang makakapansin kung papalitan niya pa rin ito ng replika. Walang sino man ang makapaniwala na ang hari ay nagbibigay kay Noor ng espadang ito, at si Noor ay nabigla sa kung gaano ito kabigat. Masasabi ni Noor na ang espada ay hindi mabibili, kaya ipinahayag niya na hindi niya matatanggap ang gayong regalo. Ipinaliwanag ng ama ni Lina na ito ay isang bagay lamang na napulot niya, at ginamit lamang niya ito dahil nagustuhan niya ito. Hindi ito talaga masyadong big deal, kaya nagpa siya si Noor na tanggapin ito. Sinabihan siya ng ama ni Lina na subukan ito, kaya pinalakas ni Noor ang kanyang lakas, at ang malakas na indayog niya ay nagpabigla sa lahat. Ang ama ni Lina ay humanga sa kung paano niya ito nagawang iindayog ng isang kamay, at tinanong niya si Noor kung maaari niyang tulungang palakasin ang kanyang anak. Medyo nagiging delikado na ang mga bagay-bagay, kaya nag-aalala siya sa kanya, ngunit sa tingin ni Noor ay wala siyang maituturo sa kanya. Higit pa rito, iniisip ni Noor na ang mga magulang ay hindi dapat masyadong makialam sa kanilang mga anak gaya ng nanay ni Carlos Yulo, at si Lina ang dapat magpasya para sa kanyang sarili. Lubos na sumang-ayon sa kanya ang ama ni Lina, at iniisip ni Noor kung gaano kahilig tumawa ang lalaking ito. Napagpasyahan ni Noor na oras na para umalis siya, kaya nagpasalamat muli ang ama ni Lina. Sa kanyang pag-alis, hindi maiwasang isipin ni Noor na binigyan siya ng isang bagay na napakahalaga. Pagkatapos, napagtanto niya na ang espadang ito ay ang ginagamit niya sa paglilinis ng kanal para sa ilang matandang babae, at iniisip niya kung ito ay magpapadali sa kanyang trabaho. Out of nowhere, nagpakita si Agnes para kausapin si Noor. Nagtataka si Noor kung siya ay may problema, ngunit nagulat siya nang lumuhad si Agnes.
Humihingi siya ng paumanhin sa hindi magandang pagtrato sa kanya, lalo na't iniligtas niya ang buhay ni Lina. Tinatanggap ni Noor ang kanyang paghingi ng tawad, kaya ipinaliwanag ni Agnes na trabaho niya ang protektahan ang pamilya Clay, at iyon ang mas inuuna sa lahat. Napagtanto ni Noor na hindi siya katulong, kaya ipinaliwanag ni Agnes na talagang kilala siya bilang Divine Shield at nagsisilbing Vice Captain ng Clay Family Warrior Corps. Sa murang edad, siya ay itinalaga bilang isang shield para kay Lina. Trabaho niya na protektahan si Lina, kahit nakabayaran pa nito ang kanyang buhay. Niligtas ni Noor si Lina, kaya idineklara ni Agnes na ito ay kapareho ng pagliligtas niya sa kanyang buhay. Iniisip ni Noor na ito ay hindi masyadong malaking bagay, ngunit ipinangako ni Agnes na tutulungan siya sa kabila ng kanyang makakaya mula ngayon. Nag-iisip si Noor tungkol sa kung gaano kalabisan ang lahat ngunit nagpa siya na tanggapin na lang ang kanyang damdamin. Naging seryoso si Agnes at itinuro na kahit pinayagan ito ni Lina, hindi katanggap-tanggap ang pananalita at casual na pag-uugali ni Noor sa hari. Hindi na niya ito papayagan, at hinihiling niya na huwag na itong gawin muli. Humihingi ng tawad si Noor, at formal siyang nagpakilala. Sa ilang kadahilanan, laking gulat niya nang marinig na Noor ang pangalan niya, pero walang sinabi si Agnes. Pagkatapos, pinahinto ni Gibo si Noor sa pag-uwi at hiniling na ipakita niya sa kanila kung ano ang kaya niyang gawin sa labanan. Medyo pagod na si Noor at mas gugustuhin pang umuwi, kaya laking gulat niya nang igiit ni Gibo na mag-mock battle sila. Walang ideya si Noor kung ano ang aasahan, dahil wala siyang kasama sa pagsasanay mula nang pumasok siya sa mga paaralang 14 na taon na ang nakakaraan. Ipinaliwanag ni Gibo na medyo sikat siya sa kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban, at inutusan niya si Noor na pumili ng sandata. Napagtanto ni Noor na ang pagkakataong ito ay isang kaloob ng Diyos para sa isang nagsisimulang adventurer, kaya pumili siya ng isang espada at idineklara na siya ay handa na para sa labanan. Hindi rin niya akalain na magiging malaking hamon siya para kay Gibo, kaya plano niyang kunin na lang ang laban bilang pagkakataong magsanay kasama ang isang taong mas mahusay kaysa sa kanya. Masama ang loob ng mga tropang nanonood kay Noor habang naghahanda siyang labanan ang kanilang kapitan, at umaasa silang masisiyahan siya sa kabilang buhay. Sinimula ni Gibo ang labanan, ngunit madaling umiwas si Noor sa kanyang mga pag-atake. Namamangha si Noor sa kung gaano kahusay na kinokontrol ni Gibo ang kanyang bilis, at kung gaano kahusay ang kanyang mga galaw. Masasabi niyang maraming kasanayan si Gibo para makarating sa puntong ito, ngunit hindi maintindihan ni Noor kung bakit napakabagal ni Gibo. Si Noor ay tila hindi napagtanto kung ano ang tunay na nangyayari, dahil tinutukoy niya na hindi lang iniisip ni Gibo na si Noor ay karapat-dapat na makita kahit isang sulyap sa kung ano talaga ang kanyang magagawa. Huminto si Noor sa laban at ipinaliwanag na alam niyang minamaliit siya ni Gibo. Pagkatapos ay itinuro niya kay Gibo na huwag masyadong magpigil. Hindi ito napagtanto ni Gibo, ngunit napagtanto na dapat ay nagpipigil siya dahil si Noor ay isang normal na tao lamang. Humingi siya ng tawad at umatake kay Noor ng mas seryoso. Masasabi ni Noor na si Gibo ay mas mabilis na ngayon, at ang higit na kahanga-hanga ay si Gibo ay iniiwan ang kanyang sarili ng may malawak na depensa pagkatapos ng kanyang mga pag-atake. Hindi man lang isinasaalang-alang ni Noor na hindi niya ito sinasadya, at ipinapalagay lamang na ginagawa ito ni Gibo upang akitin siya. Nadismaya si Gibo dahil hindi siya makatama, ngunit naisip ni Noor na hindi siya sineseryoso ni Gibo. Nagpasya si Gibo na magpakita sa kanya ng ibang galaw na nagbabago sa kalagitnaan ng pag-atake, ngunit madaling iniiwasan din ito ni Noor, at iniisip niya kung paano ito malapit sa pagtama sa kanya. Sinabi ni Noor kay Gibo na pwede siyang mas bumilis pa, ngunit sa wakas ay nagsimula siyang magtaka kung ibinibigay na ni Gibo ang lahat. Iniisip ni Noor ang lahat ng nag-iisang pagsasanay na ginawa niya, at nagsimulang isaalang-alang na maaaring talagang lumakas siya. Nagsimulang isipin ni Noor na maaari talaga siyang manalo, ngunit pinutol ni Gibo ang kanyang pag-iisip habang gumagamit siya ng isang hindi kapani-paniwalang malakas na pag-atake. Nagulat si Gibo nang mawala ang alikabok at wala na si Noor. Sinabi lang ni Noor kay Gibo na siya ang nanalo sa mock battle, ngunit nakakatakot lang ito kay Gibo. Pagkaalis ni Noor, lahat ng tropa ay nagtataka kung paano nakaiwas ang isang tao sa pag-atake ng draw grave ng kanilang kapitan. Nirerasyonal nila ito sa pagsasabing ang puwersa ng hangin mula sa malawak na tip ng kahoy na sibat na ginamit ni Gibo ay ipinadala si Noor sa paglipad, at kung si Gibo ay gumagamit ng isang totoong sibat, si Noor ay tiyak na mawawalan ng ulo.
Alam nila na 1 in a million ang isang taong may talento ni Gibo pero medyo masama ang loob ni Gibo. Iniisip niya ang kanyang nakaraan at kung gaano kanatural ang pakiramdam noong unang beses siyang humawak ng sibat. Habang nagsasanay siya, mas pinahusay niya ang kanyang pamamaraan, at mas maraming lakas ang kanyang natamo. Nagpunta si Gibo sa bawat nayon, tinalo ang lahat ng pinakamalakas na mandirigma, naghahanap ng taong makakatalo sa kanya. Natalo na ni Gibo ang lahat sa Royal Capital, kaya umaasa siyang makakahanap ng mahusay na manlalaban sa isang random na nayon. Ang bansa ay malapit nang magsimula ng isang digmaan, kaya inirekomenda sa kanya na bumalik siya sa kabisera upang maghanap ng mga grupo na nagtitipon ng kanilang kapangyarihan. Bumalik nga si Gibo sa kabisera, kung saan nagsagawa siya ng pangangaso ng demonyo. Narinig niya na may isang malakas na sumapi sa pulutong, kaya hinamon niya ang mga ito na makipag-away at lubusang winasak ito. Lalo lang nadismaya si Gibo habang iniisip kung wala na ba talagang makakalaban sa kanya. Napapagod na si Gibo sa lahat ng mahihinang nakapaligid sa kanya, at talagang naiinip na siya. Isang araw, ipinaalam ng kanyang instruktor kay Gibo na natanggap niya ang parehong titulo sa kanya, ngunit walang pakialam si Gibo. Naiinis pa rin siya, kaya nagtaka ang instructor kung ano ang naisip ni Gibo kay Agnes. Ipinaliwanag ni Gibo na malakas si Agnes sa ibang paraan, ngunit sa isang mock battle, tiniyak niya na mananalo siya laban sa kanya. Masasabi ni Gibo na naiinip din ang kanyang instructor dahil kailangan niyang gugulin ang lahat ng kanyang oras sa pagsasanay ng mga taong halos hindi katumbas ng kapangyarihan ng isa sa kanyang mga daliri. Natitiyak ng instructor na balang araw ay may lalabas na hihigit sa kanya, at umaasa na lang si Gibo na mangyayari ito sa lalong madaling panahon. Iniisip na ngayon ni Gibo kung paano si Noor ay ang lalaking nakatalo sa isang minotaur ng mag-isa. Gustong malaman ni Gibo kung anong uri ng tao ang makakagawa nun, pero ngayon napagtanto niya na walang sense si Noor. Si Noor ay talagang walang galang sa harap ng hari, at hindi siya nagpakita ng interes sa mga pinakamarangyang regalo. Parang hindi siya yung tipo ng lalaki na kayang magpabagsak ng halimaw ng mag-isa, pero iba ang ipinakita sa kanya ng labanan nila. Ang pagsasabi sa kanya ni Noor na maaari niyang pabilisin ang pag-atake, ay ginawa ni Gibo na umatake sa kanya ng buong lakas. Noon pa man ay alam na ni Gibo na ang paggamit ng kanyang pinakamakapangyarihang pamamaraan sa isang tao ay magreresulta sa pagkawala ng kanilang buhay, ngunit ito lamang ang tanging paraan para makatama ang kanyang sibat kay Noor. Walang ideya si Gibo kung ano ang nangyari nang hindi nataman si Noor sa kanyang pag-atake, at sa unang pagkakataon sa isang labanan, lubusang natalo si Gibo. Ang masama pa ay sumuko na si Noor, at parang ayaw niyang mapahiya si Gibo sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Ang nakakahiya pa ay ang casual na sinabi ni Noor sa kanya na sana ay magkita pa sila. Pagkaalis ni Noor, laking gulat ni Gibo nang makakita ng malalaking bitak sa lupa dahil hindi man lang niya napansin noong ginawa iyon ni Noor. Anuman, iniwasan ni Noor ang kanyang pag-atake habang ginagamit niya ang kanyang buong lakas, kaya siya ay nagiging masaya dahil sa wakas ay nagiging kapanapanabik na ang mga bagay. Bumalik kay Noor, napagtanto niya na siya ay nagiging mayabang sa pag-iisip na siya ay lumalakas. Gumamit siya ng strength enhancement at feather step ngunit napagpasyahan niyang nakaiwas lang siya sa pag-atake ni Gibo dahil sapat lang ang pagpigil ni Gibo para makatakas siya. Natutuwa siyang ipinakita sa kanya ni Gibo kung gaano talaga siya kaina, kaya determinado na naman si Noor na lumakas. Bumabalik si Noor sa paggawa ng kanyang mga gawaing pang low rank, at namangha siya sa kung gaano kahusay ang kanyang bagong espada sa paglilinis ng kanal. Nakuha pa nito ang pinakamatigas na dumi sa ibaba, at natukoy ni Noor na talagang kamangha-mangha ang kanyang bagong espada. Natutuwa siya na maayos ang kanyang trabaho sa paglilinis ng kanal, dahil ang ibig sabihin nito ay mapapahinto niya sandali ang kanyang trabaho sa paghakot ng lupa. May mahusay na espada na ngayon si Noor, kaya gusto lang niyang maging kapaki-pakinabang sa mga tao. Nag-iisip siya ng iba't ibang paraan para magamit niya ang espada, ngunit lahat sila ay may kanya-kanyang problema. Pagdating sa mga kakayahan, ang pinakamahusay na magagawa ni Noor ay paapuyin ang kanyang daliri ng kaunti. Kahit na nagsanay siya sa napakaraming paaralan, maaari lamang siyang makakuha ng mga kasanayan sa pinakamababang antas. Sa sandaling iyon, nagpakita si Lina at naalala na dapat siyang maging mas formal sa harap ng royalty. Hindi ito gusto ni Lina, gayunpaman, kaya sinabihan niya itong huminto at isiniwalat na mayroon siyang espesyal na kahilingan para sa kanya. Pagkatapos ay ipinahayag ni Lina na gusto niyang tanggapin siya ni Noor bilang kanyang page.
Walang ideya si Noor kung ano iyon, kaya ipinaliwanag ni Lina na ang page ay isang taong nag-aalaga sa pang-araw-araw na pangangailangan ng ibang tao, habang natututo sila ng mga diskarte at nakakakuha ng kaalaman mula sa taong iyon. Ito ay tulad ng pagiging isang apprentice, ngunit ang pagiging malapit kay Noor ay sapat na para sa kanya. Agad na tumanggi si Noor, ngunit sigurado si Lina na maaari niya itong magamit sa kanya. Nakamit niya ang pinakamataas na marka kailanman sa lahat ng 6 na paaralan ng pagsasanay, kaya alam niyang magiging mahusay siyang page. Tinatanggihan pera nito ni Noor at ipinaliwanag na wala siyang maituturo sa kanya. Isa pa, hindi siya nito matutulungan dahil kaya niyang gawin ang kailangan niya ng mag-isa. Sinabi ni Lina na babayaran siya ng kanyang pamilya ng malaki, ngunit tinatanggihan din niya iyon. Pagkatapos ay nag-aalok siya na maging katulong niya, ngunit hindi rin siya nito kailangan para doon. Pinatunayan niya ang kanyang sarili sa ingranding pagpapakita ng mahika, at ipinahayag niya na ito ang pinakamataas na antas ng mga kasanayan sa mahika na magagamit niya. Pagkatapos ay ipinakita ni Lina ang kanyang blade attack, at agad na hiniwa ang isang buong puno sa kalahati. Ipinaliwanag niya na ito ay isang diskarte mula sa Thief class, ngunit hindi lang iyon. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang Divine Slash, at ito ay napakalakas. Ibinunyag niya na ito ang sagradong klase ng kasanayan ng isang swordsman. Nadismaya si Lina nang muling tanggihan siya ni Noor, at iniisip niya kung hindi ba niya ito napagkamalan sa isang taong karapat-dapat na may matutunan. Pinatunayan niya lang kung gaano siya ka-talented, kaya halos kaawa-awa si Noor kumpara sa kanya. Ang lahat ng kanyang ginawa ay patunay lang na walang dapat ituro sa kanya ni Noor. Si Lina ay determinado, kaya't si Noor ay nag-iisip kung paano niya ipapaunawa sa kanya na wala siyang maituturo sa kanya. Kaya, nagpasya siyang ipakita na lang sa kanya. Ipinakita ni Lina ang lahat ng kanyang kamanghamanghang kakayahan, kaya ipinakita ni Noor sa kanya ang lawak ng kanyang mga kakayahan, ang kanyang maliit na apoy. Habang pauwi siya pagkatapos, iniisip ni Lina ang tungkol sa mga kwentong sasabihin ng lahat ng instructor sa 6 na paaralan sa kanilang mga estudyante, ang kwento ng batang walang talento. Ang mga mag-aaral ay kinuha lamang ang mga kwento bilang mga fairy tales, dahil ang ideya ng gayong batang lalaki na talagang umiiral ay tila imposible. Ang batang ito ay nag-aral sa lahat ng mga paaralan ng pagsasanay sa Royal Capital na kilala sa mahigpit na pagsasanay, at natapos niya ang buong termino para sa bawat isa. Iyon lamang ay hindi ka panipaniwala dahil kahit ang pinakamahirap na mandirigma ay susuko pagkatapos ng 3 araw sa 3 buwang kurso, lalo pa ang isang bata. Iyon din ang naisip niya hanggang sa makilala niya si Noor. Isang araw, ipinakita ng instructor ng magic si Lina ng isang bagay na kawili-wili. Ipinakita niya sa kanya kung paano lumaki ang kanyang munting apoy. Ipinaliwanag ni Instructor Gandalf na, depende sa pagsasanay, kahit na ang base level skill na maliit na apoy ay maaaring lumaki ng kasing laki ng sa kanya. Ito ay ganap na walang praktikal na paggamit, at sa nakalipas na 200 taon, ginamit lang ito ni Gandalf para sa kasiyahan. Sinubukan ni Lina na palakihin ang kanyang maliit na apoy sa kanyang sarili ng hindi mabilang na beses, ngunit hindi niya kailanman mapalaki ang apoy. Ito ay malinaw na hindi isang bagay na madaling gawin, at marahil ay nangangailangan ng isang debosyon sa pag-aaral para sa isang talagang mahabang panahon. Ito mismo ang dahilan kung bakit natigilan si Lina nang makita ang maliit na apoy ni Noor. Ito ay maraming beses na mas malaki kaysa sa ginawa ng pinakadakilang mangkukulam na si Gandalf. Ito ay isang maliit na apoy na higit pa sa anumang bagay na nakita niya. Nahihiya si Noor dito at ipinaliwanag na ang iba pang 5 klaseng kasanayan na alam niya ay katulad nito. Hindi ito namamalayan ni Noor, ngunit pambihira ang lahat ng 6 niyang kakayahan sa klase. Ikinahihiya na ngayon ni Lina ang kanyang sarili sa pagsisikap na ipakita ang kanyang kakayahan. Nalabanan ni Noor ang pag-atake ng demonyo gamit ang isang pangunahing espada, ngunit hindi niya ipinagmalaki ang kanyang kapangyarihan at tahimik lang siyang nagpatuloy sa pagtatrabaho para sa ibang tao. Si Noor ay malinaw na malakas ang isip at katawan, at hindi siya kailanman nagyayabang sa sinuman. Malapit nang mamuno si Lina sa bansa kasama ang kanyang kapatid, kaya kailangan niyang maging matatag. Kaya naman determinado siyang matutunan kung paano maging malakas sa parehong paraan na kasing lakas ni Noor. Noong gabing iyon, hinanap muli ni Lina si Noor at naisip niya kung paano siya susunod sa likod ni Noor kahit saan siya magpunta, hanggang sa makilala niya siya bilang kanyang page. Ito ay dahil ang lakas na hinahanap ng kanyang maharlikang pamilya ay nasa loob ni Noor.
Bumalik sa kastilyo, nagalit si Rhino tungkol sa pagbibigay ng kanyang ama ng Black Blade sa isang taong may hindi kilalang angkan. Natagpuan ng ama ni Rhino ang espada sa pinakamalalim na sulok ng Dungeon of the Lost. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang mapanganib na pakikipagsapalaran na nagbunga ng kakaibang espada. Ang talim ay gawa sa hindi kilalang materyal na mas matigas kaysa sa iba. Kahit anong pilit nila, wala man lang makagalo sa espada na ito. Dahil dito, nakilala ito bilang Unbreakable Blade. Medyo luma na ang espada ng matagpuan ito, kaya nagtanong ang lahat kung anong uri ng malakas na puwersa ang maaaring gumawa nito sa hitsura nito. Ang espada ay may hindi maisip na halaga, kaya hindi maintindihan ni Rhino kung paano ibinigay ito ng hari ng basta-basta. Bagaman, binago ni Rhino ang kanyang paraan ng pag-iisip, at napagtanto niya na may kaguluhang bumabalot sa kanilang bansa. Sa lahat ng posibilidad, natukoy ni Rhino na ang kanyang ama ay dapat umasa kay Nur sa ilang kadahilanan. Si Nur ay ang nag-iisang lalaking nakatalo sa isang Minotaur at nagligtas sa buhay ni Lina, kaya posibleng maging lihim siyang sandata para sa isang bagay na darating sa hinaharap. Sa ibang lugar, nakita namin si Nur kasama si Lina. Iniisip niya kung okay lang ba sa isang prinsesa na lumabas na lang ng ganito, pero ipinunto nito na adventurer siya ngayon. Tinutukoy siya ni Lina bilang kanyang instruktor, ngunit nais ni Nur na huwag. Nabigo ang mga pagtatangka ni Nur na i-clear ang mga bagay-bagay, at patuloy lang siyang sinusundan ni Lina kahit saan. Planong makakuha ni Nur ng trabaho mula sa guild, sa ganitong paraan makikita siya ni Lina kung gaano siya kasimpleng tao. Sa guild, nagtataka ang clerk kung bakit kasama ni Nur ang prinsesa, ngunit sinabihan siya ni Lina na tawagan siya sa kanyang pangalan dahil siya ay isang adventurer ngayon. Napagtanto ng clerk na hindi niya dapat ipasok ang kanyang sarili sa negosyo ng iba, at ipinaliwanag ni Nur na naghahanap sila ng trabaho na nangangailangan ng dalawang tao. Si Lina ay isang silver B rank, kaya kung silang dalawa ay bubuo ng isang partido, pagkatapos ay maaari silang kumuha ng trabaho sa pangangaso ng goblins sa labas lamang ng kabisera. Si Nur ay nabigla dahil ang mga goblins ay ang mga halimaw na ginagamit ng mga adventurer para subukan ang kanilang kakayahan. Hindi rin makapaniwala si Nur na makakakuha siya ng trabaho sa labas ng kabisera, ngunit masama ang pakiramdam niya sa pagsasamantala sa ranggo ng adventurer ni Lina. Magiging masama ito lalo na dahil sinubukan lang niyang tanggalin siya sa buong oras na ito. Nag-iisip si Nur kung magiging okay ba talaga siya dito, kaya excited na sinabi ni Lina na karangalan niyang makipagpartido sa kanya. Nakakaramdam si Nur ng kaunting hiya, ngunit nalampasan niya ito dahil malapit nang magkatotoo ang isa sa kanyang mga pangarap. Sabik si Nur na pumunta upang simulan ang trabaho, ngunit kailangan niyang mabilis na bumalik dahil wala pang sinasabi sa kanya ang clerk tungkol dito. Nagbabala ang clerk na bagamat ito ay isang mababang ranggo na trabaho, hindi ito nangangahulugan na hindi ito magiging mapanganib. Ito ay magaganap sa Forest of the Beasts, at kailangan nilang ibalik ang tainga ng isang goblin bilang patunay ng isang matagumpay na pangangaso. Hindi sila mababayaran ng walang tainga, kaya napakahalaga nito. Nabalitaan na lumiliit na ang bilang ng mga goblins kaya may posibilidad na wala silang mahanap na mga goblins. Kung mangyari iyon, sasabihin sa kanila ng clerk na pumili lamang ng ilang halamang gamot at ibalik ang mga ito. Ang dalawa ay umalis sa kabisera, at nasasabik na sabihin sa isa't isa na gawin ang kanilang makakaya. Habang naglalakad sila sa kagubatan, hiniling ni Nur kay Lina na sabihin sa kanya ang tungkol sa mga goblins. Ipinaliwanag niya na nangangaso sila ng maliliit na hayop bilang biktima at kumakain ng mga bunga ng mga puno. Gayunpaman, agresibo silang umaatake sa mga tao para sa kabuhayan kamakailan. Kung patuloy silang dadami, haantong ito sa kakulangan ng pagkain para sa kanila, at malamang nasisimulan nilang salakayin ang mga nayon ng tao. Iyon ang dahilan kung bakit sinusubukan ng mga adventurer na kontrolin ang kanilang mga numero. Sa kabilang banda, ang kagubatan ay umaasa sa mga goblins, kaya hindi rin magandang manghuli ng mga ito sa pagkalipol. Malinaw na maraming kaalaman si Lina, kaya mas lalo lang nitong napagtanto si Nur na wala siyang maituturo sa kanya. Patuloy na tinitingnan ni Lina kung may mga goblin na malapit sa kanila, ngunit wala silang nakita. Karaniwan, makakatagpo sila ng hindi bababa sa isa, kaya natukoy ni Lina na totoo ang mga tsismis tungkol sa pagliit ng kanilang bilang. Pagkatapos, naramdaman ni Lina ang isang halimaw sa malapit. Pumunta sila upang suriin ito, ngunit ang kagubatan ay patuloy na padilim ng padilim.
Hinaharangan ng matataas na puno ang sikat ng araw, ngunit mas gusto ng mga goblins na manirahan sa mga ganitong lugar. Nagulat si Lina at ibinunyag na nawala na lang ang presensya ng halimaw. Ipinapalagay ni Noor na ang halimaw ay kakasawi lamang mula sa katandaan, ngunit nabigla sila nang makita nilang may kumakain ng maliit na goblin. Mabilis na gumamit si Lina ng reveal magic, at inilantad nito ang isang higanteng halimaw na kumakain sa isa pang goblin. Nabigla si Noor nang marinig na ang higanti ay isa ring goblin, dahil ang mga goblins dapat ang pinakamahinang halimaw. Ang higanti ay malinaw na mukhang isang goblin, at tinatrato pa nito ang ilang kalapit na mga puno na parang mga armas. Masyadong clueless si Noor na inaakala niya na ganito talaga ang hitsura ng mga goblins sa personal kumpara sa mga narinig niya tungkol sa kanila. Hindi lang iyon, naiisip niya na ang ibang mga adventurer ay kayang harapin sila na parang wala lang. Malinaw na takot si Lina, at hindi siya sinisisi ni Noor dahil wala siyang anumang karanasan sa pakikipaglaban. Tinitiyak ni Noor sa kanya na magiging maayos sila, at idineklara na kalaban lang nila ang isang goblin. Talagang natatakot din si Noor pero alam niyang hindi niya iyon maiisip kung gusto niyang manalo. Alam ni Lina na ang goblin na ito ay talagang Goblin Emperor, at ito ay itinuturing na isang matinding banta. Ang Goblin Emperor ay isang halimaw na nilikha mula sa genetic manipulation ng tao, at ang pananaliksik sa likod nito ay ipinagbabawal na ngayon. Ang talagang nakakatakot ay kinakain nito ang sarili nitong uri, pagkatapos ay kinukuha ang kapangyarihang iyon at lumalakas. Iniisip ni Lina kung paano sinabi ni Noor na isang goblin lang ang kanilang haharapin, at namangha siya sa kumpiyansa nito. Siya ay tulad ni Noor na walang kaalam-alam tulad ng iniisip niya ngayon na sinadya itong pumunta sa lugar na ito. Iniisip ni Lina na ang dahilan kung bakit labis na nasasabik si Noor sa trabahong ito ay dahil gusto niyang alisin ang banta na walang nakakaalam. Nagkaroon ng kumpiyansa si Lina dahil dito, kaya naghanda silang dalawa na lumaban. Ang higanteng halimaw ay sumusubok na unang hamampes ngunit mahusay na ginamit ni Noor ang kanyang kakayahan upang maitaboy siya. Ang halimaw ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan, kaya't nagawa nitong itulak si Noor pabalik. Masasabi ni Noor na sinusubukan siya nitong eye corner, ngunit hindi niya ito hinahayaan. Inalis niya sa balanse ang goblin at sinabihan si Lina na mag-follow up ng ilang mahika. Nagagawa niya, ngunit ang goblin ay napatunayang napakabilis upang tamaan. Sa sandaling iyon, dapat iligtas ni Noor si Lina habang sinisimulan silang ilunsad ng goblin ng mga puno, at patuloy na ginagamit ni Noor ang parry para ilihis ang mga ito. Alam ni Lina na may kailangan siyang gawin bago lumala ang mga pangyayari, ngunit laking gulat niya nang mapansin niyang wala na ang sugat ng goblin. Kahit isang Goblin Emperor ay hindi dapat makarecover ng mabilis, kaya natukoy ni Lina na may kinalaman ito sa mana crystal sa noo ng goblin. Sinabi niya kay Noor na kung mawawasak niya ito sa halimaw, baka magkaroon sila ng pagkakataong manalo. Gayunman, naputol ang kanilang plano ng maglunsad ang halimaw ng isang kumpol ng mga puno kay Noor. Natigilan si Noor nang makita kung ilan ang mayroon, at napagtanto niya na pinagmamasdan siya ng goblin na ito upang makita kung ilan ang maaari niyang iparry. Nangangamba si Noor na hindi niya maitataboy ang lahat, ngunit sa kabutihang palad, pinalihis sila ni Lina sa pamamagitan ng mahika. Muling gumaling ang goblin, kaya mas sigurado si Lina na pinupunan nito ang kapangyarihan nito gamit ang mana stone. Mabilis na napagtanto ng dalawa na, sa bilis na ito, mauubusan lang sila ng stamina at magic habang sinusubukan nilang makipagsabayan. Sa sandaling iyon, si Noor ay nakaisip ng isang ideya at sinabi kay Lina na gamitin ang kanyang wind blast attack sa kanyang likod. Tumanggi si Lina na salakayin si Noor, gayunpaman, dahil ang kanyang wind blast ay sapat na malakas upang gibain ang mga pader ng kastilyo. Hindi siya makakaligtas dito, gaano man siya kalakas. Ngunit ipinaliwanag ni Noor na hindi siya direktang aatake sa kanya. Nagplano si Noor na tamaan siya ng espada habang ito ay nasa kanyang likod, dahil ang tanging pagkakataon nila na matalo ang goblin ay ang mas mabilis kaysa sa kanya. Nauubos na ang oras habang naghahanda ang halimaw na umatake muli, kaya pumayag si Lina na gawin ito. Nakakabalisa ang lakas ng kanyang hangin habang inilulunsad nito si Noor sa larangan ng digmaan, at muntik na siyang mahimatay. Nagcompose si Noor sa sarili at nag-e-enhance ng kanyang katawan. Ang kombinasyong ito ay nagpapahintulot kay Noor na masira ang mga depensa ng goblin at alisin ang kristal sa noo nito. Nawala sa isip ang goblin, at kinuha ni Lina ang kristal.
Sinabi ni Noor sa kanya na tapusin ang goblin, ngunit hinihiling din sa kanya na siguraduhin na hindi ito makakaramdam ng labis na sakit. Tila hindi pinakinggan ni Lina ang huling bahaging iyon, habang sinusunog niya ang goblin at sumisigaw ito sa matinding paghihirap. Kapag natapos na ang pagpapahirap, humingi ng tawad si Noor sa halimaw at nagpasya na hindi na siya tatapos ng mga goblins pansamantala. Napagtanto niya na hindi niya dapat inilagay ang kanyang sarili sa mga mapanganib na sitwasyon, kaya't magpapatuloy siya sa susunod na hamon pagkatapos lamang niyang magsanay at lumakas. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinaalam kay Rhino ang tungkol sa Goblin Emperor na nakita. Ang mga Goblin Emperor ay ilang beses na mas malakas kaysa sa Goblin Kings, kaya hindi maisip ni Rhino kung gaano ito kalakas dahil mayroon din itong malakas na kristal na mana sa noo. Natakot si Rhino na ang kristal ay nagmula sa puso ng demonyo, at iniisip niya kung sino ang maaaring nasa likod nito. Nagulat siya nang marinig na nagawang talunin ito ni Noor at Lina habang may mga minor injuries lang. Nagsimula nang maganap ang ilang kakaibang insidente tulad nito, kaya nagbukas ng investigasyon ang guild para malaman kung ano ang nangyayari. Bumalik sa guild, nagulat ang clerk na ang pasaway na bata mula sa nakalipas na mga taon ay naging isang goblin slaying beast. Masyadong mapagpakumbaba si Noor tungkol dito dahil binibigyan niya ng maraming kredito si Lina, ngunit nagpasya din siya na dapat niyang ipagdiwang ang kanyang unang araw ng pangangaso. Maaring hindi ito gaanong katulad sa iba, ngunit ang kanyang unang araw ay isang malaking bagay sa kanya. Ang marinig ang tungkol sa Mana Stone sa Goblin ay nakapagtataka sa clerk kung ang kanilang kinalaban ay talagang isang Goblin. Sigurado si Noor na Goblin nga iyon, at pagkatapos ay sumasabay na lang sa anumang sinasabi ng kanyang instructor. Pagkatapos ay hiningi ng clerk ang tainga ng Goblin para mabayaran niya si Noor sa trabaho. Tumingin si Noor kay Lina na may malungkot na mukha, dahil kailangan na nilang ipaliwanag na wala silang tenga dahil sinunog nila ang higanteng goblin sa lupa. Sa kastilyo, napagtanto ni Rhino mula sa ilang mga dokumento na ang isang kaaway ay nakapasok ng malalim sa kanyang bansa. Agad niyang inutusan ang mga tropa na pumunta sa ilang lugar, at ipinatawag pa niya ang lahat ng 6 na bayani ng bansa. Naiinis si Rhino sa kanyang sarili dahil hindi niya ito naisip ng mas maaga, at isinumpi niya ang Magical Empire sa pagpunta dito. Gusto nila ang mga mapagkukunan ng piitan, at malinaw na wala silang pakialam sa pagkuha ng mga inosenteng buhay. Galit na galit si Rhino dahil darating ang Magical Empire para gibain ang bansa. Bumalik sa ating bayani, nalaman natin na ang Guildmaster ay nagbigay ng pabor kay Noor. Hindi na ibalik ni Noor ang tainga ng goblin, ngunit binayaran pa rin ng Guildmaster si Noor bilang pagdiriwang ng kanyang unang pangangaso. Tinapos ni Noor at Lina ang kanilang pagdiriwang, at nagpasya siyang umuwi para sa araw na iyon. Iniisip ni Lina kung ayos lang ba iyon sa kanyang guro, kaya sinabi ni Noor na ayos lang at nagpapasalamat siya sa kanyang tulong. Sa sandaling iyon, nagpakita si Rhino at humingi ng paumanhin para sa pagkakaroon ng isang agarang kahilingan. Hiniling niya kay Noor na dalhin si Lina sa kabundukan kinaumagahan, at nag-alok pa siyang bigyan sila ng transportasyon. Hindi makapagbigay ng anumang detalye si Rhino, ngunit masasabi ni Noor na seryoso ito, kaya pumayag siyang tumulong. Kinaumagahan, inisip ni Noor kung paano ang tunay na dahilan kung bakit siya pumayag na pumunta sa paglalakbay na ito, ay para makita niya sa wakas kung ano ang pakiramdam ng makasakay sa isang karwahe. Hindi pa nakakalayo si Noor sa kabisera, kaya mas mahalaga sa kanya ang paglalakbay kaysa sa perang ibinabayad sa kanya para bantayan si Lina. Talagang excited din siya dahil malapit na rin siyang makabiyahe sa iba't ibang bansa. Masasabi ni Noor na hindi mapakali si Lina, kaya sinabihan niya itong I enjoy ang tanawin kasama niya. Pagkatapos ay iniisip niya kung paano ang kanyang pangarap na maging isang normal na adventurer at paglalakbay sa kanyang sarili. Humingi ng paumanhin si Lina dahil kinailangan siyang kunin ni Noor, ngunit sinabi lang niya na utang niya ito sa pagtulong sa kanya sa Goblin. Makikita sa pagbabalik tanaw na inutusan sila ni Rhino na tumungo sa bundok at maghintay sandali. Kung walang kakaibang mangyayari, pagkatapos ay magpapatuloy sila sa isang lugar na tinatawag na Mithra. Umaasa si Lina na walang mangyayari, kaya sinabihan siya ni Agnes na huwag mag-alala dahil nandoon siya. Gayunpaman, nalaman namin na si Agnes ay may mga lihim na utos mula kay Rhino. Nagbabala siya na ang Royal Capital ay mahuhulog sa krisis sa lalong madaling panahon. Kung makatanggap siya ng isang ulat na ang kabisera ay nawasak, pagkatapos ay kailangan niyang dalhin sina Noor at Lina sa Mithra.
Tumanggi si Agnes na umalis sa kabisera sa panahon ng kagipitan, ngunit pinaalalahanan siya ni Rhino na ang kanyang pangunahing tungkulin ay protektahan si Lina. Humingi ng paumanhin si Lina dahil nadala si Noor sa sitwasyon, ngunit ang tingin niya rito ay isang simpleng paglalakbay lamang. Masasabi ni Noor na nag-aalala siya tungkol sa isang bagay, kaya ipinaliwanag ni Agnes na ang pagprotekta sa kanya ay isa pa sa kanyang mga responsibilidad. Sinabi ni Agnes sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay, ngunit ang tahimik na si Noor ay hindi nag-aalala. Nagnanais si Noor na protektahan ang kanyang sarili kung may mangyari, at tiwala siyang makakatakas siya kung kinakailangan. Nabigla si Noor nang marinig na may kalasag si Agnes, kahit na hindi ito mukhang ganoon. Inihayag ni Agnes na ito ay talagang isang kalasag ng liwanag, at inutusan niya si Noor na magtago sa likod nito kung may mangyari. Ang kalasag ay hindi kapani-paniwalang malakas dahil walang sandata or mahika ang makakalagpas dito. Iniisip ni Noor ang tungkol sa taong nakalaban niya sa kastilyo, ngunit hindi niya matandaan ang kanyang pangalan at tinawag lang siyang Armadillo. Ayon sa sinabi sa kanya ni Lina, napakatalino ni Armadillo na kaya niyang magpabagsak ng dragon ng mag-isa. Si Agnes ay malinaw na kasing lakas ng lalaking iyon, kaya ipinapalagay ni Noor na nasa ibang antas sila kumpara sa kanya. Pinuri siya ni Noor, kaya nagpapaliwanag si Agnes ng kaunti tungkol sa kanyang nakaraan. Siya ay dinala sa isang ampunan noong siya ay bata pa, at ito ay noong una niyang napagtanto na mayroong isang misteryosong kapangyarihan sa loob niya. Hindi alam ni Agnes kung ano ang nangyayari, at sinaktan ng isang walang kaalam-alam na batang babae ang sarili sa pamamagitan ng paghawak sa mahiwagang kapangyarihan ni Agnes. Ipinakita ni Agnes ang kanyang kapangyarihan sa mga bayani, at naging malinaw na ito ay regalo mula sa langit. Ito ay isang bihira sa kasaysayan, dahil maaari itong maging isang talem upang putulin ang sinuman or isang kalasag na maaaring maprotektahan laban sa anumang bagay. Depende sa kung paano niya ito gagamitin, madali itong magpapahintulot sa kanya na lipulin kahit ang isang buong bansa. Si Agnes ay kinuha ng isa sa mga bayani na nagngangalang Dante, at natutunan niya sa lahat ng 6 na bayani kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan. Hinding-hindi makawala si Agnes sa takot na muling makasakit ng isang tao gamit ang kanyang kapangyarihan, kaya dumistansya siya sa lahat. Hindi iyon nagtatagal, at ang dahilan kung bakit ay may kinalaman kung bakit siya nabigla nang marinig ang pangalan ni Noor. Isang araw, sinasanay siya ni Dante, at nabalitaan niyang paparating na ang isa pang grupo ng mga halimaw. Lumalala na ang sitwasyon, at sa ilalim ng kanyang hininga, hiniling ni Dante na sana ay nandito si Noor. Narinig siya ni Agnes, pero sinabihan lang siya ni Dante na kalimutan ang sinabi nito. Ang taong ito na Noor ay malinaw na isang taong kinilala ng kanyang foster father, at naiinggit siya sa misteryosong taong ito. Lalo lang lumakas ang inggit niya simula nang makilala niya si Noor. Tumanggi si Agnes na palampasin ng kanyang emosyon ang kanyang paghatol, kaya muli siyang sumumpa na protektahan si Lina sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, napansin ng lahat ang isang kakaibang landas sa field, at ginamit ni Lina ang kanyang uncovered spell upang ipakita ang isang halimaw. Bumalik sa Royal Capital, kinikilala ng hari na nagsimula na ang pag-atake, at sinabi sa kanya na wala silang sapat na mga sundalo upang labanan ang lahat ng mga halimaw na nagpakita. Si Rhino ang namamahala at gumawa ng plano para labanan ang mga halimaw at ilikas ang mga mamamayan. Isinusumpa ng hari si Daryl dahil sa ginawa niyang katotohanan ang kanyang banta, at natatakot siya na ito ay simula pa lamang. Pagkatapos ay ipinaalam ni Rhino sa hari na ang 6 na bayani ay naipadala na sa buong kabisera. Sa malapit, pinapanood namin ang isang grupo na inaatake ng mga higanteng goblins, at dumating si Noor para tulungan sila. Nakikita namin pagkatapos ang iba pang mga bayani na dumarating sa larangan ng digmaan. Ang sitwasyon ay nagiging mas mapanganib sa 1 minuto, ngunit si Rhino ay nakatagpo ng kaganhawahan sa pag-alam na kahit papaano ay ligtas si Lina. Gayunpaman, pabalik kay Lina, nakita namin na may isang bata na kasama ng dragon, at determinado siyang alisin ang isang tao. Nang basagin ni Lina ang harang ng dragon, itinulak ng dragon ang bata. Nakilala ni Agnes ang itim na dragon, kaya nagtataka siya kung bakit may mabangis na hayop sa labas. Sinubukan ni Agnes na pigilan si Noor habang siya ay kumikilos, ngunit huli na nang harapin niya ang dragon. Nilabanan ni Noor ang halimaw, ngunit itinuro ni Agnes na ang batang pinoprotektahan ni Noor ay kasama na ng demonyo bago sila dumating. Ang isang pagbabalik tanaw ay nagpapakita kay Rhino na nagsasabi kay Lina tungkol sa mga demonyo.
Sila ay mga demi-human na may espesyal na kakayahan na magtatag ng isang mental bond sa mga halimaw sa kalooban. Ayon kay Rhino, mas malapit sila sa mga halimaw kaysa sa mga tao. Ang mga demi-human na ito ay nagmamanipula ng malalakas na halimaw, at halos nawasak nila ang lungsod ng Mithrop kaya sila ay hinabol ng mga tao. Akala nila ay extinct na sila pero ang mga inapo nila ay kahit papaano ay nasa paligid pa rin. Binalaan ni Rhino si Lina na tumakbo kung sakaling makakita siya ng isa dahil tiyak na may matinding galit sila sa mga tao. Tiniyak ni Agnes na minamanipula ng batang ito ang dragon, at malamang na nagpaplanong dalhin ang mabangis na halimaw sa Royal Capital. Ipinaliwanag niya na tila nawala ng kontrol ang bata sa dragon nang masira ang harang. Laking gulat ni Agnes na sumugod si Noor para tumulong nang hindi nagdadalawang isip. Nagalit si Agnes, gayunpaman, dahil iniisip niya na siya ay hindi nag-iisip, at iniisip niya kung sino siya sa palagay niya. Naisip ni Lina na dapat nila siyang tulungan, ngunit nakakagulat na tumanggi si Agnes na tumulong. Patuloy si Noor na lumalaban, ngunit tinawag niya ang bagay na ito na isang palaka at iniisip kung paano ito halos hindi kasing lakas ng kanyang nakalaban na goblin. Ang plano ni Noor ay manatili hanggang sa dumating ang mga babae para sa backup, ngunit ang halimaw ay naghahanda ng isang energy blast. Masasaktan ang bata kapag umiwas siya, kaya sa halip ay inaatake niya ang halimaw. Isang bagay na kakilakilabot ang nangyari, gayunpaman, habang ang itim na likido ay nagsisimulang lumabas sa katawan ni Noor, at ipinaliwanag ni Agnes na ito ang tunay na kakayahan ng dragon. Agad na masasabi ni Noor na siya ay dinapuan ng lason, at ngayon ay hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Tinatanggal ng dragon na ito ang lahat ng nakakasalamuhan nito, kaya naman tinawag itong Black Emperor Dragon. Sinubukan ni Lina na tulungan si Noor nang muling umatake ang dragon, ngunit pinigilan siya ni Agnes dahil may paparating na mas malaking makamandag na hamog. Hiniling ni Lina na palayain siya, ngunit ipinahayag ni Agnes na ang kanyang tungkulin ay protektahan siya sa lahat ng mga paraan. Kung kaya niyang pigilan ang pag-atake ng dragon kahit papaano, at least, makakatakas si Lina. Pagkatapos ay ipinahayag ni Agnes na ang kaligtasan ni Lina ay ang tanging pagkakataon na kailangan nilang buhayin ang kaharian. Sinusubukan pa rin ni Lina na makipagtalo sa kanya, kaya ipinaliwanag ni Agnes na kahit isang hininga lang ng nakalalasong gas ay mapanganib, at kahit ang bayani ng pagpapagaling ay hindi mailigtas si Noor. Inilabas ng dragon ang lason nito, kaya pinoprotektahan ni Agnes si Lina gamit ang kanyang kalasag at nangakong pananatilihin siyang buhay. Ang purification ni Lina ay hindi gumagana, at ang mga ibon ay nagsimulang mahulog mula sa langit. Humingi ng paumanhin si Agnes kay Noor dahil sa una ay gusto niyang protektahan ang sinumang nasa panganib, ngunit dapat mauna ang kanyang tungkulin sa kaharian. Maya-maya lang, nagulat ang mga babae nang may bumagsak na dragon claw sa harap nila. Hindi nila maintindihan ang nangyayari, at laking gulat nila nang makita nilang nakikipaglaban pa rin si Noor sa halimaw. Talaga masama ang kalagayan ni Noor, at nagtataka si Agnes kung ang determinasyong ito ang dahilan kung bakit hiniling ni Dante na sana nasa tabi pa rin niya si Noor. Napagtanto ngayon ni Agnes na si Noor ay hindi mahina, siya talaga ang eksaktong uri ng tao na lagi niyang tinitingala at hinahabol, ginagawa ang lahat para protektahan ang isang tao at maging isang tunay na kalasag. Sa kasamaang palad, tila si Noor ay nasa kanyang limitasyon, at ito ay napatunayang totoo kapag ang susunod na pag-atake mula sa dragon ay nagpabagsak kay Noor sa lupa. Nakapagtataka, si Noor ay hinalinhan sa ilang kadahilanan, at sinabi niya na magagawa niya ito pagkatapos ng lahat. Sa pagbabalik tanaw ay makikita ang isang grupo ng mga nakakulong na bata. Itinuring silang isinumpad dahil ipinanganak silang may kapangyarihang kontrolin ang mga mahiwagang hayop. Tinawag silang walang silbing mga bata, at halos hindi sila pinakain. Ang isang bata, sa partikular, ay itinuro na ang layunin ng kanilang kapangyarihan ay kontrolin ang mga hayop. Gayunpaman, ang isa sa mga demi-human na ito ay gumamit ng kanilang kapangyarihan upang kontrolin ang mga halimaw sa panahon ng digmaan at inalis ang maraming tao. Ang mga tao ay nagsimulang maput sa mga demonyo, at sila ay tinugis. Ang isang bata sa bilangguan ay pinahirapan ng walang humpay, at anumang pagtatangka na magsalita ay sinalubong ng mas maraming pag-atake. Ang batang ito ay may kapangyarihan din na basahin ang isip ng mga tao, ngunit ito ay nagpalolin ng mga bagay para sa kanya nang malaman ito ng mga tao. Gaano man kahirap ang pakikitungo sa kanya, ang batang ito ay hindi kailanman naisip na gumanti.
Kahit na kinasusuklaman niya ang lahat ng ginagawa sa kanya, hindi gustong isipin ng batang ito na saktan ang sinuman. Gayunpaman, isang araw, sinabihan ng lalaking namamahala sa bilangguan ang bata na kumuha ng ilang halimaw. Sinabi sa kanya ng lalaki na ang mga demonyo ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga tao, at kung ang bata ay makikinig sa kanya, hindi na siya muling papahirapan. Hahayaan siya ng lalaki na kumain ng kahit anong gusto niya, at mapupunta rin iyon sa lahat ng iba pang mga bata. Gayunpaman, kung hindi siya makikinig, lalala ang mga bagay para sa kanila. Hindi mabasa ng bata ang isip ng lalaki dahil may suot itong aparato sa kanyang ulo, ngunit nagpasya siyang magtiwala sa kanya at wakasan ang paghihirap ng lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, ang batang ito ay nagtungo sa kabisera na may layuning alisin ang lahat sa utos ng lalaki. Gayunpaman, ito ay noong winasak ni Lina ang hadlang. Humingi ng paumanhin ang bata sa lahat dahil nabigo siya, at handa siyang wakasan ang kanyang buhay. Sa huli ay hindi niya tinulungan ang sinuman, ngunit hindi bababa sa siya ay gamaan din ang pakiramdam na hindi rin nakasakit ng sinuman. Masaya siyang umalis sa mundo sa ganitong paraan, at umaasa na lang siya na kung siya ay ipanganak na muli, hindi siya mapapahirapan ng husto sa susunod niyang buhay. Inaasahan niya na siya ay magiging kapaki-pakinabang sa isang tao at nagpaalam sa mundong ito. Gayunpaman, ito ang sandali nang iligtas siya ni Nur. Hindi maintindihan ng bata kung bakit may lumalaban para sa kanya, at naging concern siya kay Nur nang tamaan siya ng lason ng dragon. Ang bata ay dinapuan din ng lason, ngunit may ginawa si Nur, at ang pagdurugo ng bata ay biglang tumigil. Nakapagtataka, anuman ang ginawa ni Nur ay napigilan din ang bata na muling malason. Lalong tumindi ang labanan gaya ng nakita natin kanina, at gumaan ang loob ni Nur matapos matalo sa hindi malamang dahilan. Ang isa pang pagbabalik tanaw ay nagpapakita ng iba pang ginawa ni Nur, pagkatapos bumalik mula sa mga paaralan ng pagsasanay sa Royal Capital. Gumawa si Nur ng sopas mula sa ilang mga halamang gamot na kanyang nakalap, ngunit may isang bagay na naging lason. Siya ay nagkaroon ng malaking problema dahil magagamit lang niya ang kanyang low heal ability, at halos hindi siya makagalaw. Pagkatapos ng mahabang gabi ng sakit, kinaladkad ni Nur ang sarili para uminom ng tubig. Ang isang libro sa mga halamang gamot ay nagsiwalat kung alin ang nakakalason, kaya sinubukan ni Nur na bumalik sa pagsasanay sa kanyang kakayahang mag-parry. Sa kasamaang palad, ang katawan ni Nur ay nagdurusa pa rin sa mga epekto ng lason, kaya kailangan niyang gamitin muli ang kanyang low heal ability. Makalipas ang isang araw, nabigla si Nur nang makitang bumuti na ang pakiramdam niya. Kalaunan si Nur ay natagpuan muli ang makamandag na halaman, ngunit mas alam niya na ito sa pagkakataong ito. Sa kasamaang palad, si Nur ay nagkaroon ng kaila-hilakbot na swerte, at isang napakalason na ahas ang kumagit sa kanya. Gayunpaman, nakakagulat, ang mga epekto ay nawala ng napakabilis. Nais ni Nur na subukan ang isang bagay, kaya kinain niya ang ahas at laking gulat niya nang makitang bahagya siyang naapektuhan ng lason. Kinabukasan, nilason ni Nur ang kanyang sarili ng isa pang ahas, ngunit dahan-daang kumalat ang lason, at napagtanto niya na nakagawa siya ng pagpaparaya sa lason. Naisip ni Nur na ito ay maaaring humantong sa kanya sa pagkuha ng isang bagong kasanayan, at siya ay bumuo ng isang lasa para sa lason na bagay. Habang nagsimula siyang kumain ng mas maraming nakakalason na bagay, bumabagsak siya paminsan-minsan, ngunit sa pangkalahatan, natiis niya ang karamihan sa mga lason. Hindi siya nakakuha ng anumang mga kasanayan mula dito, ngunit maaari siyang kumain ng mga lason na bagay sa halaga ng pagsusuka ng kaunting dugo. Ito ay isang maliit na halaga lamang na babayaran, dahil gusto ni Nur ang lasa ng mga makamandag na bagay. Kaya naman sa kasalukuyan, natukoy ni Nur na magiging masarap ang dambuhalang palakan na ito. Lumalabas na hindi lang nalabanan ni Nur ang lason sa oras kaya naman nagbuga siya ng kaunting dugo. Gayunpaman, alam ni Nur mula sa mga taon ng karanasan na ang maraming dugo ay hindi malaking bagay. Natutuwa si Nur na makita na ang kanyang mababang kakayahan sa pagpapagaling ay nagpo-protekta sa bata, at bumalik siya sa pakikipaglaban sa dragon. Natigilan ang bata nang makitang si Nur ay makakalaban ng gayong kakilakilabot na halimaw ng mag-isa, at si Nur ay nakakagulat na nagsimulang itulak ang halimaw pabalik. Ang lahat ay natatakot, gayunpaman, kapag ang halimaw ay kumuha ng isang grupo ng hangin para sa susunod na pag-atake. Nakikita ni Nur kung ano ang darating, dahil maliwanag na gagamitin ng dragon ang lahat ng kanyang lakas sa huling pag-atake.
Gayunpaman, medyo walang takot si Noor, at gumagamit siya ng parry para ipadala ng dragon ang pag-ataking ito ng diretso sa langit. Ang lahat ay natigilan sa kanilang nasaksihan, at ang halimaw ay natalo. Mayroong isang bagay na kainahinala tungkol sa halimaw na ito na napakalapit sa lungsod, ngunit ang tanging naiisip ni Noor ay kung paano malamang na talagang masarap ang makamandag na halimaw na ito. Pumunta si Noor upang suriin ang bata, na nagpapakita na siya ang nagdala ng halimaw. Nabigla si Noor nang sabihin ng bata na dadalhin niya ang halimaw sa lungsod, ngunit iniisip ni Noor na ang ibig sabihin nito ay ang halimaw ay ihahatid bilang pagkain. Ang buhayin ng halimaw ay ang pinakamahusay na paraan upang makagawa ng sariwang pagkain sa lungsod, at iniisip ni Noor na itinatago ng bata ang kanyang sarili upang walang magnakaw sa kanyang mahalagang alaga. Mali ang iniisip ni Noor sa sitwasyon, dahil iniisip niya na malamang na ang kawawang bata ay nagpalaki mismo ng hayop upang maibenta niya ito. Lumalala ang kanyang hindi pagkakaunawaan, dahil iniisip niya ngayon na sinira niya ang paghahatid ng mahalagang stock ng bata sa lungsod. Si Noor ay humihingi ng tawad at nangakong babayaran ang bata para sa halimaw. Sinabi ng bata na hindi na kailangang bayaran siya, at ibinunyag niya na nagawa niyang dalhin ang halimaw dito sa pamamagitan ng pagkontrol dito. Namangha si Noor na ang isang maliit na bata ay maaaring kontrolin ang isang higanteng halimaw, at siya ay nagtataka kung may mas maraming tao na may ganoong kasanayan. Hindi pa narinig ng bata ang tinatawag na skill noon, at nabigla si Noor nang malaman na may ganitong kapangyarihan ang batang ito mula nang siya ay isilang. Natukoy ni Noor na ito ay isang kakayahan na ipinagkaloob ng langit, at ang bata ay natitisid sa kanyang mga salita habang kinakabahan niyang ihayag na siya ay isang demonyo. Lahat ng mga demonyo ay may ganitong kakayahan, kaya ipinapalagay ni Noor na ito ay talagang hindi masyadong espesyal. Palaging iniisip ni Noor kung ano ang gagawin niya kung mayroon siyang kakayahang ito, at ang naiisip niya ay mga paraan upang matulungan ang mga tao. Nagulat ang bata na hindi natatakot si Noor sa pagiging demonyo niya, at nagtataka siya kung bakit hindi siya kinasusuklaman ni Noor. Inihayag niya na lahat ng nakilala niya ay kinasusuklaman siya sa pagkakaroon ng kapangyarihang ito, ngunit hindi maintindihan ni Noor kung bakit. Sinasabi ni Noor sa kanya na huwag pansinin ang sinasabi ng lahat sa kanya, dahil ang kakayahan niyang ito ay hindi kapani-pani walang kapaki-pakinabang. Natigilan ang bata nang marinig na maaari siyang maging kapaki-pakinabang, at sinabi ni Noor na nais niyang magkaroon siya ng kakayahang ito. Ang bata ay napaiyak mula sa hindi paniniwala, at iniisip niya kung ang isang tulad niya ay talagang kailangan. Nag-iisip si Noor kung paano, hindi tulad ng kanyang sarili, ang batang ito ay ipinanganak na may kakayahan, kaya nagtataka siya kung paano naramdaman ng bata na napakawalang silbi niya. Nagsimulang umiyak ang bata, kaya tiniyak ni Noor na maraming tao ang maaaring gumamit ng kanyang tulong. Sa wakas ay dumating na ang mga babae, at mabilis si Lina na nag-alok na gamutin ang mga sugat ni Noor. Ang mga babae ay natigilan, gayunpaman, nang ipaliwanag ni Noor na siya ay gumaling na, at siya ay medyo malakas laban sa lason. Hindi makapaniwala si Lina dahil lubhang mapanganib ang lason mula sa halimaw, at isa itong miasma na sumaira pa sa lupang dinadaanan nito. Ang direktang pagtama dito at ang pagiging buhay pa ay napakahirap paniwalaan. Napagtanto ni Lina na maaaring may isa lamang na paliwanag. Minsan ay sinabi sa kanya ng isa sa mga bayani ang tungkol sa isang bagay na tinatawag na banal na espiritu. Sa pamamagitan ng paghahasa ng kanyang katawan tulad ng isang santo, ang isang tao ay makakakuha ng kakayahang gumamit ng isang pamamaraan na nagpapadalisay sa lahat ng bagay na nahawakan nito, at nagpapagaling sa lahat ng mga sugat. Gayunpaman, nagawa lamang ng bayani ang perpektong pamamaraan na ito pagkatapos ng mga taon ng hindi kinaugalian na pagsasanay. Kinailangan ng bayani ng 40 taon upang maabot ang kapangyarihang ito, ngunit napakabata pa ni Noor. Gusto ni Noor na gamutin ni Lina ang mga sugat ng bata, at masasabi niya kaagad sa hitsura nito na siya ay isang demonyo. Ipinaliwanag ni Noor na gusto niyang dalhin ang bata sa kanila, ngunit ang mga babae ay natatakot. Ang mga demonyo ay isang mapanganib na lahi, at maraming mga bansa ang nagre-rekomende na alisin sila sa paningin. Binalaan ng mga babae si Noor tungkol sa panganib, ngunit nais ni Noor na bayaran ang bata para sa pagsira sa kanyang hayop. Itinuro ni Lina na isa talaga itong Black Dragon, at laking gulat niya nang marinig na pinaplano ng bata na dalhin ito sa lungsod. Gustong malaman ng mga babae kung sino ang nagpapagawa nito sa bata, ngunit wala siyang alam tungkol sa lalaki. Napagtanto ni Agnes na ang batang ito ay isang alipin.
Ang mga alipin ay ipinagbabawal sa kaharian ng Clay, ngunit hindi iyon ang kaso sa ibang mga bansa. Tinanong ni Lina ang bata kung saan siya nanggaling, ngunit nakapiring siya habang papunta siya rito, at wala siyang masyadong alam tungkol sa lungsod kung saan siya naruroon. Sinabi ni Nur sa mga babae na gusto niyang ihatid ang bata sa pinakamalapit na lungsod. Iniisip ni Lina kung paano siya palaging binabalaan ng kanyang ama na huwag basta paniwalaan ang mga tsismis, at magtiwala sa kanyang sariling mga mata. Napagtanto ni Lina na ang tingin niya sa batang ito ay bahagi lamang ng isang mapanganib na lahi, ngunit sa totoo lang, isa lang talaga itong kawawang bata na walang mapupuntahan. Si Lina ay nahihiya sa kanyang sarili, at ipinakilala ng bata ang kanyang sarili bilang si Ronald. Gustong kunin din ni Lina ang bata ngayon, ngunit nagdadalawang isip si Agnes. Bawal pumasok ang mga demonyo sa Mythrep kaya mahihirapan siyang isama siya. Gayunpaman, mahihirapan din si Ronald na mabuhay kung hahayaan na lang nila siya. Ito ay isang medyo mahirap na desisyon dahil maaaring ituring sila ng Myther na mga kaaway pagdating nila, at maaari silang atakihin. Sa sandaling iyon, ang kanilang mahirap na desisyon ay nagambala ng magpakita ang isang misteryosong lalaki, at halatang mapanganib siya. Ibinunyag ng taong ito na siya ay kinuha ng taong nagpadala kay Ronald para mag-deliver. Humihingi si Nur ng paumanhin para sa pagsira sa kanilang plano, ngunit ang lalaki ay walang pakialam, at ipinahayag lamang niya na habol niya ang bata. Malamang, malaki ang halaga ni Ronald kaya nandito ang lalaki para bawiin siya. Ang taong ito ay gumagalaw ng napakabilis, at halos hindi napigilan ni Nur ang kanyang pag-atake. Ipinaliwanag ng estranghero na nais ng kanyang kliyente na wakasan ang buhay ng bata, ngunit mas magiging madali para sa kanya kung aalisin niya si Ronald sa ngayon, kaya kailangan lang niyang ibalik ang kanyang bangkay. Habang naglalaban sila, sinabi ni Nur na hindi niya naiintindihan kung ano ang problema ng lalaking ito, ngunit sinabi ng lalaki na hindi kailangang intindihin ni Nur ang anuman. Laking gulat ni Lina nang makita kung gaano sila kabilis kumilos dahil hindi man lang siya makasunod, at sinabihan siya ni Agnes na manatili sa likuran niya. Ang estranghero ay nagpapatuloy sa kanyang malikhaing estilo ng pag-atake, ngunit nagagawa ni Nur na pigilin siya sa bawat hakbang. Ang lalaki ay hindi nawawala ang kanyang pagkakol sa lahat, bagaman, at nagpa siya lamang na hiwain ang ulo ni Nur. Pinipigilan ni Nur ang pag-atake ng lalaki sa pinakahuling sandali, ngunit laking gulat niya na ang misteryosong lalaki ay nagawang makabuo ng ganoong kapangyarihan gamit lamang ang isang maliit na talem. Nagulat din ang estranghero nang masira ang kanyang talem, ngunit may isa pa siyang ginagamit upang salakayin si Nur. Napagtanto ni Nur na siya ay nasa problema dahil ang tanging magagawa niya ay iwasan ang pag-atake sa intuition lamang. Hindi na siya makakatagal pa, dahil ang pakikipaglaban habang sinusubukang protektahan si Ronald ay nagdudulot ng pinsala. Si Lina ay natakot sa lakas na lumalakas mula sa kanilang labanan, at hindi siya makagalaw. Ginagamit ni Agnes ang kanyang kalasag upang protektahan siya, at ibinunyag niya na may natanto lang siya. Ang hitsura ng lalaking ito, kasama ang kanyang napakalaking lakas, ay nilinaw na siya ang dating S-rank adventurer na tinatawag na Xandro. Ang isang pagbabalik tanaw ay nagpapakita kay Agnes pagkatapos niyang makahanap ng mga dokumento mula sa isang hindi nalutas na kaso. Isinara ang kasong ito dahil opisyal na inalis ang target sa talaan, ngunit hindi ito totoo. Ang target ay si Xandro, na naging isang S-rank adventurer sa murang edad, na ginawa siyang target para sa iba pang mga S-rank. Nagulat si Agnes nang marinig ito dahil ang mga target na S-rank ay karaniwang hindi mga tao. Tuwang-tuwa si Gibo na harapin si Xandro, ngunit sinabihan siya ng mga bayani na huwag nang subukan. Ang dahilan kung bakit sila nagkunwari na naalis si Xandro ay dahil sa totoo lang ay napakalakas niya para matalo ng sinuman. Nagpa siya silang isara ang kaso dahil ayaw na nilang magpadala pa ng mga tao para lang matalo. Na-curious pa rin si Gibo, kaya ipinaliwanag nila na, bilang isang bata, pinagkadalubhasaan ni Xandro ang sinaunang sining ng Dwarven Alchemy. Sa murang edad na 13, nakuha niya ang titulong Dragon Slayer. Nagulat si Gibo dahil ang ibig sabihin noon ay mas prodigy pa ang lalaking ito kaysa sa kanya. Si Xandro ay naging napakatanyag, at siya ay hinangaan ng lahat ng mga adventurer. Gayunpaman, hindi niya palaging ginagamit ang kanyang mga talento para sa mabubuting bagay. Inalis ni Xandro ang ilang sibilyan sa hindi malamang dahilan, ngunit ayaw kunin ng guild ang lisensya ng kanyang adventurer dahil marami siyang naging kontribusyon sa kanila. Ibinaba pa ni Xandro ang isang halimaw na banta sa antas ng kalamidad sa kanyang sarili.
Nahati ang desisyon kung paano siya haharapin, kaya napagpasyahan nilang ipagpaliban ito. Si Xandro ay tumatagal sa anumang trabaho hanggat ito ay nagbabayad ng maayos, at ang mga bagay tulad ng moral ay walang kabuluhan sa kanya. Nilinaw ito nang lipulin niya ang isang buong bansa at inalis ang isang buong pamilya ng hari. Parang walang sense of good or evil si Xandro. Bumalik sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Agnes ang lahat ng ito kay Lina. Si Xandro ay hinamon ng maraming mga adventurer, ngunit nagresulta lamang ito sa isang bundok ng mga bangkay, at ang bounty sa ulo ni Xandro sa ngayon ay hindi kapani-paniwalang mataas. Upang maiwasan ang sino man na sundan siya, inihayag ng guild na wala na siyang buhay. Nagpahinga sina Xandro at Noor sa kanilang laban, dahil nadismaya si Xandro nang makitang nawasak ang kanyang buong koleksyon ng mga punyal. Ang mga ito ay gawa sa mga materyales na hindi dapat madaling masira, kaya iniisip ni Noor kung naghahanap si Xandro ng reimbursement. Iniisip ni Xandro na si Noor ay medyo kakaiba, ngunit hindi kasing kakaiba ng kanyang espada. Nagpasya si Xandro na mag-play safe habang inihahagis niya ang kanyang espada sa langit, at nagulat si Agnes nang makitang nahati ito sa ilang mga espada. Ang pag-atake na ito ay medyo sikat dahil maaari itong tumapos ng ilang daang buhay sa isang kisap mata. Isa itong sandata na inilipat ni Xandro sa kanyang sarili, at tinawag itong Silver Cross. Ginagamit ito ni Xandro sa pag-atake, at halos hindi maprotektahan ni Noor si Ronald sa oras. Alam ni Noor na hindi siya mananalo, at napagtanto ni Agnes kung gaano kahirap ang sitwasyon. Natukoy ni Agnes na kapwa masasawi sina Noor at Ronald kung hindi siya tutulong, ngunit ipinaalala niya sa kanyang sarili na ang kanyang misyon ay tiyaking mabubuhay si Lina. Napagtanto ni Agnes ang isang bagay, ngunit humingi ng pahintulot kay Lina na iwan siya at tumulong sa labanan. Ginagawa ni Noor ang kanyang makakaya upang labanan ang lahat ng mga espada, ngunit ang isa sa mga espada ay masyadong mabilis para sa kanya. Sa kabutihang palad para kay Noor, dumating si Agnes sa tamang oras. Inulit ni Agnes na ang kanyang trabaho ay protektahan si Lina, ngunit napagtanto niya na nangangahulugan ito na dapat niyang panatilihing buhay si Noor. Ginagamit ni Agnes ang kanyang malalakas na kalasag para itulak si Xandro pabalik, ngunit malinaw na wala sa kanila ang makakatamas sa kanya. Ito ay dahil si Xandro at ang kanyang mga espada ay kumikilos ng napakabilis. Napagtanto din ito ni Agnes, kaya nagpasya siyang mag-focus sa depensa habang tinatapos ni Noor si Xandro. Hindi sigurado si Noor kung magagawa niya ito, dahil ang kayod ng mga espada ni Xandro ay gumagalaw na parang buhay na nilalang. Sa sandaling iyon, si Noor ay nakaisip ng isang ideya at hiniling kay Agnes na ilipat ang isa sa kanyang mga kalasag sa kanyang senyales. At pagkatapos ay pinahusay ni Noor ang kanyang sarili habang pinapakilos niya si Agnes ng isang kalasag, at inilunsad ni Noor ang mga pangil ng dragon na natalo niya mismo kay Xandro. Ang mga pangil ay hindi kapani-paniwalang malakas, at si Agnes ay nabigla nang makitang si Noor ay nagawang basagin ang mga espada ni Xandro. Patuloy si Noor na gumagamit ng kanyang pag-atake sa bato, at nagawa niyang sirain ang karamihan sa mga espada. Lumabas si Xandro nang wala sa oras upang salakayin si Agnes, ngunit napigilan siya ni Noor. Hindi maintindihan ni Xandro kung paano napigilan ni Noor ang kanyang pag-atake, ngunit ang mas kakaiba ay ang kanyang punyal na gawa sa adumite ay nasira ni Noor. Sinubukan ni Xandro na umatake muli, ngunit nakuha niya ang parehong resulta. Sa tingin niya ay medyo kakaibang lalaki si Noor, kaya tinanong niya si Noor kung paano niya nakita ang kanyang mga pag-atake at nalabanan ang mga ito. Sinabi ni Noor na ito ay isang bagay na maaari niyang gawin, ngunit masasabi ni Xandro na may higit pa dito. Nagpasya si Xandro na tawagan na lang ito ng isang araw, at umalis dahil ang pagbawi ng kanyang mga armas pagkatapos na masira ang mga ito ay isang tunay na problema. Hindi lang iyon, habang ipinaliwanag niya na magkakaroon ng malaking selebrasyon na magaganap sa Royal Capital. Ito ay hindi maganda para kay Agnes, ngunit sa kasamaang palad, si Xandro ay wala ng higit pang mga detalye tungkol sa labis na kaganapang ito. Sinabi ni Xandro na si Noor ay ang kakaibang lalaki na nakilala niya, at sinabi niya kay Ronald na isaalang-alang ang kanyang sarili na talagang maswerte. Si Xandro ay tumungo para sa isang huling palihim na pag-atake, ngunit muling pinigilan siya ni Noor, at itinuro ni Xandro na si Noor ang dahilan kung bakit hindi niya nakuha ang kanyang gantimpala para sa pagkuha kay Ronald. Umalis si Xandro, at lahat ay nagtataka kung ano ang mangyayari sa kabisera. Naisip din ni Noor na dapat silang bumalik, lalo na't hindi nila madadali si Ronald sa Mithra.
Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig si Ronald nang hindi mapigilan matapos marinig na silang lahat ay mula sa kabisera ng hari. Sinasabi niya sa lahat na hindi na sila makakabalik dahil sa isang nakakatakot na bagay. Narinig ni Ronald na ang pinakamalaking halimaw ay pupunta sa maharlikang kabisera, at ito ay sapat na malakas upang lipulin ang buong lungsod. Napagtanto ni Lina na ang sitwasyong ito ay mas apurahan kaysa sa naisip niya, kaya nagpasya siyang bumalik sila sa kabisera. Sumang-ayon si Noor sa kanyang desisyon, ngunit tumanggi si Agnes. Nagulat si Agnes nang ihayag ni Lina na alam niya ang ipinag-utos sa kanya ni Rhino. Sinabi ni Lina na sila ay magduruse sa parehong kapalaran ng mga demonyo kung aalisin nila ang kabisera, kaya dapat silang bumalik at balaan ang lahat tungkol sa halimaw. Si Agnes ay sumuko at pumayag na bumalik, ngunit sinabi niya kay Lina na huwag umalis sa kanyang tabi kahit sandali. Iniisip ni Noor na mas makakabuti para kay Ronald kung maghiwalay sila, ngunit tumanggi si Ronald. Sigurado siyang isang demon folk ang nagdadala ng halimaw, at kahit sa tingin niya ay wala siyang magagawa ay gusto pa rin niyang tumulong. Nakikita ni Lina kung gaano naging seryoso si Noor, at ipinapalagay niya na dahil iyon sa malaking puso nito. Siya ay ganap na mali, dahil iniisip lamang ni Noor kung paano niya nais na makakagat sa makamandag na halimaw. Sa kanilang pagbabalik, iniisip ni Lina kung gaano siya nag-aalala, ngunit naaliw siya sa pag-alam na kasama niya si Noor. Nakipag-away si Noor sa dragon at sa maalamat na si Xandro, kaya dapat ay maayos sila. Napagpasyahan ni Lina na responsibilidad niyang dalhin si Noor sa Royal Capital para mailigtas niya ang lahat, at tinawag niya itong lalaki na halos tumalon mula sa kwento ng isang epikong bayani. Bumalik sa kabisera ng hari, sinabi kay Rhino na maraming mamamayan ang inilikas salamat sa pagsisikap ng 6 na bayani. Pinigilan nila ang pananambang ng kalaban, ngunit sigurado si Rhino na may darating pang mga kalaban. Ito ang perpektong oras para gawin nila ito dahil kalat-kalat ang puwersa ng kapital. Sigurado si Rhino na hinihintay na lamang ng kalaban na maubos ang kanilang sarili, at inihahanda na ang susunod na pag-atake. Nagtataka si Rhino kung saang direksyon sila magmumula, at napagtanto niya na maaari rin silang manggaling sa langit. Sinabi sa kanya na walang nakitang lumilipad na mga hayop, ngunit may napansin si Rhino na kakaiba sa kalangitan. Kinilabutan siya kapag napagtanto niyang nagtatago ito sa itaas ng mga ulap, at ginagamit niya ang kanyang uncover spell upang basagin ang hadlang nito. Gulat na nakatitig si Rhino dahil hindi siya makapaniwala sa nakikita. Nagtataka ang isang gwardya kung ito ay isang itim na dragon, ngunit itinuro ni Rhino na ito ay napakalaki. Ito talaga ang pinakamasama nilang inaasahan dahil isa itong Dragon of Calamity.